Movie Recap Tagalog here. Si Dujun ay isang tanyag na manunulat ng kanta at nakalikha na siya ng maraming sikat na awitin. Taglay niya ang yaman, prestihiyo at isang lihim. Ang kanyang lihim ay nakakagawa siya ng mga kantang sumisikat dahil ibinenta niya ang kanyang kaluluwa sa Diablo. Ang Diablo ay si Taikang, isang nangungunang aktor. Malapit nang matapos ang kontrata ni Dujun sa Diablo, ngunit nalaman niya na ang kanyang tagumpay at kasikatan ay bunga ng pagkuha sa talento at buhay ni Ikyong. Nagsisimula ang kwento sa isang dukhang lalaki na nakaupo at kumakanta sa lansangan upang kumita ng kaunting pera para mabuhay. Ngunit nang hindi siya nakatingin, biglang dumating ang isang magnanakaw at kinuha ang kanyang munting ipon. Nakita ito ng lalaki at dali-daling hinabol ang magnanakaw, subalit sa kasamaang palad, siya'y nadulas at nahulog sa isang hukay. Tumingala ang lalaki mula sa hukay at nakadama ng matinding kawalan ng pag-asa. Napakahirap para sa kanya ang muling pagkakataong ipanganak, ngunit heto't kinailangan niyang mabuhay sa isang malungkot na buhay. Maya-maya, may isang taong nagtakip sa hukay. Pagdilat ni Dujun ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang marangyang lugar. Parang nasa loob siya ng eroplano. Isang matandang lalaking nakaupo sa tabi niya ang nagsabi kay Dujun na patay na siya. Ngunit sa halip na matakot, nanatiling kalmado si Dujun. Inisip niyang nasa biyahe siya papuntang langit. Tinanong pa niya ang matanda kung kakaunti na ba ang mga namamatay sa mundo ng tao nitong mga nakaraang araw. Ngunit ang sagot ng matanda, hindi ako sugo ng langit. Ang matanda'y nandoon upang makipagkasundo kay Dujun. Totoong patay na si Dujun. Ibinigay ng matanda ang alok na maaari niyang tuparin ang 3 kahilingan ni Dujun, ngunit kapalit nito, ibebenta ang kaluluwa niya sa Diablo pagkalipas ng 10 taon. Pagkarinig nito, napahalakhak si Dujun. Sa tingin niya, wala naman siyang pag-aari kundi ang kanyang katawan, kaya walang dahilan para ipagbili ang kanyang kaluluwa. Maging si Dujun ay nagsabi na nagkamali lamang ang matanda ng taong nilapitan. Ngunit may dahilan ang matanda kung bakit siya mismo ang pinuntahan. Siyempre, may nakahandang paraan ang matanda. Ipinaalala ng matanda kay Dujun ang sinabi ng kanyang asawa noon. At nang makainom si Dujun ng isang baso ng alak, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang malungkot na buhay. Samantala, inilabas ng matanda ang isang makapal na aklat at sinabing matutulungan niya si Dujun. Dahil dito, walang pag-aatubiling nilagdaan ni Dujun ang kasunduan. Simula noon, lubos na nagbago ang kanyang buhay. At totoo nga, pagbangon ni Dujun, muli siyang bumata na tila isang binata. Batid ni Dujun ang kapalit na kailangang bayaran niya pagdating ng 10 taon. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang lasapin ang kanyang bagong buhay. Di nagtagal, naging isang tanyag na mga awit si Dujun. Alam niya ring kaugnay ito ng kontratang pinasok niya. 10 taon ang mabilis na lumipas, kaya inihanda na niya ang lahat upang maprotektahan ang kanyang kaluluwa. 50 taon ang ginugol ni Dujun upang muling matagpuan ang matandang nakipagkontrata sa kanya. At ang matandang iyon ay siya na ngayong tagapangulo ng isang malaking kumpanya. Hiningi ni Dujun kay Chairman Baek na magpunta sila sa bubungan. Doon, hinubad ni Dujun ang kanyang coat at ibinunyag ang nakatago niyang baluti sa loob. Pagkatapos, hinugot ni Dujun ang isang espada at dahan-dahang lumapit kay Chairman Baek. Pinuri pa ni Chairman Baek si Dujun dahil handang-handa ito. Sinabi naman ni Dujun na ginamit niya ang lahat ng kanyang ipon upang makabili ng baluti at espada. Kaya pinayuhan ni Dujun si Chairman Baek na huwag siyang lapitan dahil ang baluting ito ay kayang magprotekta sa kanya at makaiwas sa panganib. Tinanong ni Chairman Baek si Dujun kung 5 araw na lang ba ang natitira. Ngunit ayaw na ni Dujun makarinig pa ng anuman mula sa kanya. Kaagad na inilabas ni Dujun ang ebidensya ng katiwalian ni Chairman Baek upang makipag-usap ng pabor sa kanya. Ngunit hindi ito ininda ng chairman. Sinabi ni Chairman Baek na pareho lang sila ni Dujun. Si Chairman Baek din pala ay isa sa mga taong pumirma sa kasunduan. Ngayon ang huling araw ng kasunduan. Pinayuhan ni Chairman Baek si Dujun na huwag nang pilitin pang makipag-usap tungkol dito dahil lahat ay mauwi lamang sa wala. Mabilis na kumalat ang balitang pagkamatay ni Chairman Baek. Ang sinapit niya ay labis na nagpatakot kay Dujun. Nang makita ni Dujun ang kasunduan na may kanyang pirma, agad niya itong pinunit at sinunog. Hindi hahayaang ni Dujun na matulad ang kanyang katapusan kay Chairman Baek. Biglang may kumatok sa pintuan. Pagpasok ng tao, may inilabas itong sulat. Pamilyar na si Dujun dito. Sa oras na nakasulat ay 3 araw na lang ang natitira. Nagkunwaring kalmado si Dujun at nagtanong kung ano ito. Ngunit tinanong siya pabalik ng taong iyon, hindi mo ba ako gustong makita? Sapagkat ang taong nagsusunog ng kasunduan ay karaniwang nais akong makita. Nagulat si Dujun at nagtanong kung siya ba ay isang Diablo na kumukolekta ng mga kaluluwa. Sumagot si Taikang ng oo. Si Taikang ay isang Diablo. Inabot pa niya ang kamay upang makipagkamay kay Dujun at nagpasalamat. Dahil sa loob ng 3 araw, iaalay ni Dujun ang kanyang kaluluwa kay Taikang. Mabilis na tumakbo si Dujun sa isang kabinet. Sa loob nito ay nakalagay ang mga simbolo na inihanda niya sa loob ng 10 taon upang itaboy ang masasamang espiritu. Nagwisik din siya ng asin at bigas kay Taikang. Ngunit nanatiling nakalutang lamang ang asin at bigas sa hangin. Sinabi ni Taikang kay Dujun na hindi siya isang karaniwang Diablo, kaya walang epekto ang asin at bigas sa kanya. Muling naghagi si Dujun ng bawang, ngunit agad itong sinunog ni Taikang. Sarkastikong sinabi ni Taikang na larong pambata lamang ito. Alam ni Dujun na mamamatay pa rin siya. Sa gabi, muli niyang tinitigan ang sulat. Nagsimulang magbago ang bilang sa sulat at naging 2 araw na lang. Hindi akalain ni Dujun na ang 10 taong paghahanda laban sa Diablo ay mauwi lamang sa wala.
Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi, ngunit wala na siyang magagawa upang mailigtas ang lahat. Napilitan si Do-jun na bayaran ang kapalit ng kanyang dating pagpili. Ngunit may nangyari na nagbigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang sitwasyon. Nang araw na yon, pumasok si Do-jun sa isang kapihan at nakita niya ang isang dalagang tumutugtog ng musika. Naalala niya ang kanyang sarili. Noon, tahimik lamang siyang nakaupo sa kalye at tumutugtog ng musika. Ngunit ang mga sumunod na salita ng dalaga ang siyang naging usap-usapan. Kumakanta siya ng isang awitin na bagong inilabas ni Do-jun. Ngunit ipinakilala niya ito sa lahat bilang sarili niyang gawa. Bagaman medyo nagtaka ang mga tao, ipinilit pa rin niyang tapusin ang buong kanta. Pagkatapos, pinakinig ng matalik na kaibigan si Yi-kyung sa kantang inilabas ni Do-jun. Labis na nagulat si Yi-kyung dahil siya mismo ang orihinal na may likha ng kantang iyon. Ngunit ngayon naging bagong kanta na ng iba. Kaya hinabol ni Yi-kyung si Do-jun upang usisain ito. Pagkarinig ni Do-jun, agad siyang nagalit. Mariin niyang itinanggi ang pangungopya. Ngunit nang lumingon at lumayo na siya, labis na naguluhan si Yi-kyung. Kung iisang kanta lamang ang magkahawig, maaaring sabihing nagkataon lang. Ngunit kung dalawang kanta na ang magkatulad, hindi na yon maituturing na aksidente. Inisip ni Do-jun na sadyang nang-aaway lamang si Yi-kyung, kaya hindi na niya ito pinansin. Ngunit pag-uwi niya, patuloy pa rin siyang nababahala. Madalas niyang mapanaginipan ang isang banda. Pagkagising, nagsusulat siya ng mga kanta at lagi niyang inaakalang siya ang kompositor. Ngunit lumabas na ang lahat ay kagagawa ng dyablo. Tinitigan ni Yi-kyung ang sarili niyang gawang kanta at labis na nadama ang kawalan ng magawa. Hindi na nakatiis ang kanyang matalik na kaibigan, kaya iniabot nito kay Yi-kyung ang isang lumang telepono mula pa 10 taon na ang nakaraan. Noon, inawit ni Yi-kyung ang kantang iyon sa kanyang kaibigan. Na-record ito at malinaw ang petsa. Kaya pinayuhan siya ng kaibigan na dalhin ang teleponong iyon at kausapin si Do-jun. Hating gabi, tumunog ang doorbell ni Do-jun. Bagaman siya'y nagduda, binuksan pa rin niya ang pinto. Ngunit nakapagtataka, walang tao sa labas. Nang lumingon si Do-jun, bigla siyang nawalan ng malay matapos siyang hampasin. Pagdating ni Yi-kyung sa bahay ni Do-jun, nakita niya ang dugo at si Do-jun na nakabulagta sa isang lawas ng dugo. Dinala si Do-jun sa ospital. Ngunit dahil sa matinding pagdurugo, hindi na siya mailigtas ng mga doktor. Lumabas ang doktor at sinabihan si Yi-kyung na maghanda na sa pinakamasama. Bago pa makapagsalita si Yi-kyung, tinakpan na ng puting tuwalya si Do-jun. Bigla, nagbago ang tunog sa heart monitor. Nagising si Do-jun, bagay na ikinagulat ng mga doktor. Wala pa silang nakitang ganito. Lumabas na noong gabing bugbugin at maospital si Do-jun, may isang lalaking naka-Amerikana ang lumitaw. Siya si Tae-kang. Nagsimulang mag-iba ang kanyang mga mata at bumulwak ang itim na usok na bumalot sa buong katawan niya. Lumapit si Tae-kang kay Do-jun at bumulong, "Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka maaaring mamatay." Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Sino ba ang mag-aakalang ang dyablo na si Tae-kang ay isang sikat na aktor? Pagkagising ni Do-jun, lumabas siya ng silid sa ospital. Nadaanan niya si Yi-kyung na labis ding nagulat. Pagbalik niya, tinitigan niya ang sulat sa kanyang kamay. Isang araw na lang ang natitira. Alam din ni Do-jun na kayang ibalik ni Tae-kang ang mga patay, ngunit malinaw na hindi niya kayang labanan ang ganitong klaseng dyablo. Marahil wala siyang magagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Samantala, hinahanap ni Tae-kang ang katawan ng aktor dahil gusto niya ang pakiramdam ng pinupuri. Ang paghanga ng lahat ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Tinanong ng host ang mga manonood kung nais nilang marinig kumanta si Tae-kang. Sa backstage, nagsimulang magpraktis ng pagkanta si Tae-kang. Dahil sobrang sama ng kanyang boses, iminungkahi ng assistant na magkunwari na lamang siyang mahimatay pag-akyat sa entablado. Ngunit si Tae-kang ay dating estudyante ng musika, kaya nagsimulang mag-alala ang dyablo. Wala na ring silbi ang magpraktis pa siya ngayon. Samantala, yakap-yakap ni Do-jun ang urn at malakas na umiyak. Abo yun ang kanyang pinakamamahal na pusang inalagaan niya ng 2 taon. Pag-uwi niya, nadiskubre niyang may pumatay sa kanyang pusa. Mabilis na natukoy ng pulisya ang suspect. Pumasok si Do-jun at tinanong kung sino ang pumatay. Ngunit nakaupo lamang ang salarin at nagwiwisik ng sipol. Naroon din si Yi-kyung. Biglang naalala niya ang sipol na iyon noong gabing pinuntahan niya si Do-jun. At hawak ng taong ito ang isang tubo. Noon niya tuluyang nakumpirma na siya nga ang pumatay. Kahit madilim, tiyak siya. Ngunit walang pakialam ang salarin. Ngumiti lamang ito ng may panunuya. Dahil sa kawalan ng pagsisisi ng salarin, nagnitnit si Do-jun. Hindi niya maunawaan kung bakit sasaktan ng salarin ang isang inosenteng pusa. Ngunit ang tugon ng salarin, naistorbo raw siya sa pagmimiyaw habang naglalaro ng mga laro. Galit na itinaas ni Do-jun ang isang upuan upang ihampas dito. Ngunit nagtanong ang salarin kung magkano ang nais niyang kabayaran. Banta ni Do-jun, bubugbugin kita at saka ko isuswipe ang aking card para bayaran ka. Dahil dito, natakot ang salarin at tumakbo palayo. Ngunit agad siyang pinatumba ni Yi-kyung. Nanatili itong nakahiga. Tinanong ni Do-jun si Yi-kyung kung bakit siya pinuntahan noong araw na yon gayong hindi naman sila magkakilala. Ipinakita ni Yi-kyung ang kanyang telepono at ang oras ng pagkakarecord. Gusto lamang niyang patunayan na hindi niya inawit muli ang kanta ni Do-jun. Dahil sa sinabi ni Yi-kyung, muling nagalit si Do-jun. Pagkatapos, nilait ni Do-jun si Tae-kang bilang isang manloloko. Lumabas na gumamit si Tae-kang ng maruruming paraan upang matupad ang pangarap ni Do-jun. Isa pala itong mandaraya na kasunduan. Ngunit sagot ni Tae-kang, sapat na ang resulta. Noon napagtanto ni Do-jun na lahat ng kanyang kanta ay plagiarized. Hindi niya kailanman nagawa ang ganoong kahiyahiyang bagay sa kanyang buong buhay.
Ayon kay Taikang, tungkulin lamang niya ang isa katuparan ng kasunduan, kaya wala siyang pakialam sa iba pang bagay. Lalong nagalit si Dojun, iniisip na sinira ni Taikang ang kasunduan at ang pangako. Ngunit ang galitin ang Diablo ay tiyak na walang mabuting kahahantungan. Agad niyang sinunggaban ni Taikang si Dojun sa liig at kinaladkad siya patungong impyerno. Sinabi ni Taikang na maaari na nilang tuparin ang kasunduan ngayong araw. Ngunit sagot ni Dojun, may halaga pa siya. At totoo nga, naintriga si Taikang. Sinamantala ni Dojun ang pagkakataon at sinabing maaari niyang turuan si Taikang kumanta. Kaya't umakyat sa entablado si Taikang. Ngunit sa katunayan, si Dojun ang kumakanta sa likod ng entablado para sa kanya. Dahil isa ng tanyag na aktor si Taikang, ngayon, sa pagkakaroon pa ng magandang tinig, lalo siyang pinupuri. Binigyan ni Taikang si Dojun ng isa pang pagkakataon, kailangang makahanap si Dojun ng iba pang taong papalit at pipirma sa kasunduan. Sa ganoong paraan, maliligtas ang kanyang kaluluwa. Ngunit ng pag-isipan ni Dojun, tila hindi ito makatao. Nais niyang gawin ito ng pasulput-sulpot lamang upang maantala ang oras. Ngunit pagbalik niya sa kumpanya, masayang ipinakilala ni Chairman Lee ang bagong direktor. Ang taong iyon ay si Taikang. Nang makita siya ni Dojun, agad siyang nabahala. Nabigla rin si Direktor Shoyang at natigilan sa kinatatayuan. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Lumabas na si Taikang ay dating kasintahan niya. Pagdaan ni Taikang, binati siya ni Shoyang. Ngunit nagkunwari itong hindi siya kilala at dumiretso lamang. Akala ni Shoyang ay galit pa rin sa kanya si Taikang. Kaya siya mismo ang umamin na labis siyang naging abala noon at madalas siyang nakakalimot sa kanya. Ngayong araw, nang malaman niyang magtatanghal si Taikang, nagdala siya ng mga bulaklak bilang pagbati. Ngunit umasta si Taikang na parabang hindi niya siya nakilala kailanman. Hindi maintindihan ni Shoyang kung paano, matapos ang 5 taon nilang relasyon, kaya nitong maging ganoon kalamig. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nagnalit. Napaiyak siya at tumulo ang luha sa sapatos nito. Ang mga luhang iyon ang nag-udyok sa kanya na gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Ginaya niya ang gawin ng tao at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi pa rin alam ni Shoyang na ang taong nasa harap niya ay isang jablong na buhay ng 500 taon. Ginagamit lamang niya ang katawan ng aktor na si Taikang upang tuparin ang kanyang mga nais. Ang layunin niya ay hanapin ang mga taong desperado. Tutupadin niya ang kanilang mga kahilingan kapalit ng kanilang mga kaluluwa. Sa oras na yon, may isang lalaki at isang dalagang nagrereklamo tungkol sa kanilang anyo. Sinabi ng dalaga na ang pagiging mataba ang dahilan ng kanyang kawalan ng pag-asa. Hindi lamang siya pinupunan ng lahat, nahihirapan din siyang yumuko para gupitin ang kanyang mga kuko sa paa. Sinabi ng assistant ni Taikang na natagpuan na nila ang tamang tao. Ipinakita ni Assistant Kang sa kanila ang kasunduan at sinabihang pirmahan ito. Pagkalipas ng 10 taon, kung iaalay nila ang kanilang mga kaluluwa, ibibigay ng Diablo ang anumang kahilingan nila. At sa isang iglap mula kay Taikang, tumalon ang dalaga sa lawa. Akala ng lahat ay may nalunod kaya nagtakbuhan silang tumingin. Ngunit walang tumulong. Nagsimulang magbilang si Taikang. Biglang nagbago ang lalaki at naging isang malusob na binata. At ang dalaga na may nagkaroon ng payat at kaakit-akit na katawan. Tumalon sa lawa ang mga lalaking nakatayo upang iligtas siya. Maging ang matandang hirap ng tumayo ay biglang tumakbo. Ngunit para kay Taikang, pangkaraniwan lamang ang mga kaluluwang ito. Sa oras na yon, dumating na ang panahon para ipagpalit ni Dojun ang kanyang kaluluwa. Kung makakahanap si Dojun ng taong handang makipagpalit ng kaluluwa at pipirma sa kasunduan, maaari niyang tubusin ang kanyang kaluluwa. Kaya nagsimula siyang maghanap ng mga taong nawalan ng pag-asa. Bagamat marami ang kahabag-habag, wala namang kusa ang nagrereklamo. Nang maging hurado si Dojun sa isang paligsahan sa pagkanta, may isang kalahok na nakatawag ng kanyang pansin. Inisip ni Dojun na ito ang desperadong taong hinahanap niya. Hinila niya ito kay Taikang at ipinakilala bilang natagpuan na niya. Nasabik ang kalahok dahil inakala niyang siya ay kukunin bilang talent. Sinipat siya ni Taikang mula ulo hanggang paa at sinabing hindi pa siya kwalipikado. Nataranta si Dojun at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Taikang na siya ay isang level 4 soul. Mas mababa ang marka ng kanyang kaluluwa kaysa kay Dojun. Kailangan ni Taikang ng level 1 soul. Tinanong ni Dojun kung paano ito masusuri. Kumindat si Taikang at pinalo ng daliri si Assistant Kang. Bigla itong nagsalita ng laman ng kanyang isipan. Pinagalitan niya si Taikang dahil masama itong kumanta at isa raw itong hayop na walang emosyon. Sinubukan pa niyang sampalin si Taikang ng ilang ulit. Ngunit nang pinalo muli ni Taikang ang kanyang daliri, bumalik sa normal si Assistant Kang. Sabi ni Taikang, ito ang normal na kaluluwa. Ngunit kakaiba ang level 1 soul. Kahit pinalo niya ng daliri, hindi ito magsasalita dahil magkapareho ang iniisip at ginagawa ng isang level 1 soul. Nang kumain si Dojun kasama ang kanyang mga kasamahan, palihim niyang sinusuri ang kanilang antas ng kaluluwa, ngunit wala ni isa ang tumugma. Pag-uwi niya, inisip niya kung saan makakahanap ng level 1 soul. Habang nag-iisip, pumasok siya sa banyo. Pagbukas ng kurtina, nakita niya ang isang dalagang naglilinis. Hinawakan niya ang ulo nito upang hindi ito makalingon at makita ang kanyang katawan. At lumabas na si Yikyung pala ay ipinadala ng isang agency upang magtrabaho bilang katulong. Akala ng kasama sa bahay ni Dojun ay may nangyayari sa kanila. Ipinakita ni Yikyung ang kanyang resume at sinabing makakaasa si Dojun na wala siyang nakita kanina. Napahiya si Dojun at pinagdikit ang kanyang mga binti. Sinabi na lamang niya na hindi niya kailangan ng katulong ngayon. Ngunit sinermonan siya ng kanyang kasama sa bahay na wala siyang puso. Ang isang tao na napilitang maging katulong ay tiyak na may mabigat na dahilan. Ang mga salitang ito ang nagpaisip kay Dojun sa salitang desperado.
Naalala niya na ito ang taong hinahanap ni Taikang. Noong nakaraan, nakita rin niyang nawala ng malay si Yi Kyung dahil sa sobrang pagod. Posibleng isa siyang level 1 soul. Kaya agad na pinuntahan ni Dujun si Taikang at sinabi niyang nakahanap na siya ng desperadong tao na posibleng level 1 soul. Kailangang suriin lamang ito ni Taikang. Kaya nagtungo silang dalawa sa kapihan kung saan nagtatrabaho si Yi Kyung bilang part-timer. Bagamat hindi maganda ang tingin ni Yi Kyung kay Dujun, nagsikap pa rin siyang maging magiliw. Tinanong niya kung ano ang nais nilang inumin. Sadyang nang abala si Dujun upang inisin siya. Sinabi niyang dapat alam niya na agad ang gusto ng mga bisita. Ipinunto rin niyang pumapasok siya sa bahay ng may bahay nang walang paalam. Tinanong niya kung ano sa palagay nito ang gusto nilang inumin. Pagbalik ni Yi Kyung dala ang inumin, sinabi ni Dujun kay Taikang na suriin na ito. Pumitik si Taikang at biglang nagsalita si Yi Kyung nang nasa isip niya. Kinabahan si Dujun dahil baka banggitin nito ang nakita niya sa banyo. Ngunit ang sinabi ni Yi Kyung ay nais niyang talagang kumanta. Natapos ang pagsusuri, muling pumitik si Taikang at bumalik sa normal si Yi Kyung. Labis na natuwa si Dujun. Para sa kanya, isa siyang anghel na magliligtas sa kanyang kaluluwa. Masigla niyang sinabi na ito na nga ang level 1 soul. Ngunit sa sasakyan, muling nag-isip si Taikang. Hindi kailanman magkakaroon ang tao ng level 1 soul. Ngunit hindi makabitaw si Dujun sa pagkakataon. Patuloy niyang pinaninindigan na si Yi Kyung ay isang level 1 soul. Sinabi ni Taikang na tigilan na niya ang pagsasayang ng oras. Maliban na lamang kung mapapapirma ni Dujun si Yi Kyung sa kasunduan, saka palang malalaman ang tunay na antas ng kanyang kaluluwa. Ito lamang ang tanging paraan. Kaya't ginamit ni Dujun ang dahilan na kulang sila ng katulong sa bahay. Inupahan niya si Yi Kyung para sa trabaho. At dahil dito, madalas na silang nagkikita. Naghahanda na si Dujun para sa susunod na hakbang. Tinanong niya si Shoyang kung may plano ba itong mag-recruit ng bagong tao kamakailan. Pinayuhan ni Shoyang si Dujun na huwag na siyang mag-alala sa ibang tao. Sinabi rin ni Dujun na nakakita siya kamakailan ng taong may talento. Kaya bukas, maaari nilang bigyan ng pagkakataon na magtanghal sa entablado sa likod ng mga awit. Nagalit si Shoyang at sinabi kay Dujun na huwag na siyang istorbohin dahil abala siya ngayon. Kaya wala nang nagawa si Dujun kundi maghanap ng paraan. Kaya't nilapitan niya si Taikang at hiniling na magkaroon ng aksidente sirain sa oras ng kanyang pagtatanghal bukas. Ngunit sinabi ni Taikang na hindi iyon ang kanyang estilo ng pagtatrabaho. Si Rain naman ay patuloy na kumakapit sa kanya. Ilang ulit pa niya itong inimbitahan na kumain ng hapunan. Nang bahagyang hawakan ni Taikang ang kamay ni Rain, bigla itong nagsalita ng laman ng kanyang isipan. Pagkatapos nito, hindi na siya nakatiis kaya pinalo niya ng daliri at bumalik si Rain sa normal. Nagulat siya at hindi maintindihan kung bakit siya biglang nag-init ng ulo kanina. Sinabi ni Dujun kay Taikang na isang bagay ang dapat niyang bantayan kay Rain, kapag may napili itong lalaki, hinding-hindi niya ito pakakawalan. Natakot si Taikang sa narinig. Pagkaraan, nakatanggap si Rain ng tawag mula kay Taikang na iniimbitahan siyang kumain. Hindi siya makapaniwala na siya mismo ang nag-aya. Kaya agad siyang pumunta sa lugar ng tagpuan at nagsimulang magpakitang gilas. Tinanong ni Rain kung alam ba ni Taikang na may pagtatanghal siya mamaya at kaya siya naroon upang suportahan siya. Ngunit sinabi nito na napakagaling niya kaya hindi na niya kailangan ng cheer. Pagkatapos ay kunwari niyang hinaplos ang pisngi ng dalaga, dahilan para kabahan ito. Naghintay pa siya ng halik mula sa kanya. Agad namang nagliwanag ang mga mata ni Taikang na ikinatakot ni Rain hanggang sa siya ay himatayin. Ang nais lang ni Taikang ay mawala ang lahat ng damdamin ni Rain para sa kanya. Pagkatapos nito, nakatanggap si Shoyang ng tawag mula kay Rain. Umiiyak itong nagsabi na nasprain ang kanyang paa at kailangan niyang maospital. Galit na ibinaba ni Shoyang ang telepono. 2 oras na lang magsisimula na ang palabas at libo-libong tao ang naghihintay. Nagsimulang magmungkahi ng solusyon si Dujun. Siya raw ang aakyat sa entablado, ngunit kakailanganin niya ng makikipagdueto. Sinabi ni Shoyang na hindi siya maaaring sumabay sa entablado. Sinabi ni Dujun na huwag siyang mag-alala dahil may paraan na siya. Hindi alam ni Shoyang na ito ay bahagi ng kanyang plano. Samantala, nakatanggap ng tawag si Yi Kyung mula kay Dujun. Sinabi nitong bilisan niyang bumili ng health supplements at sunglasses at dalhin iyon sa kanya. Agad siyang nagpunta at nadatnan si Dujun na kanina pa naghihintay. Matapos ibigay ang mga gamit at paalis na sana, sinabi nitong inumin niya ang gamot. Ito raw ang kanyang pagkakataon. Dito na magsisimula ang kanyang pangarap sa musika. May sariling layunin din si Dujun. Kaya lumabas si Yi Kyung bilang pangunahing mga awit. Si Dujun naman ang tumugtog ng accompaniment. Napaka-energetiko ng mga tao sa madla. Sa papuri ng host, biglang sumikat si Yi Kyung bilang isang tanyag na mga awit sa isang iglap. Agad na napansin ni Taikang na ito talaga ang layunin ni Dujun. Binalaan ni Taikang si Dujun na kakaunti na lang ang oras niya, kaya huwag na siyang mag-aksaya ng lakas. Ngunit kumbinsido si Dujun na si Yi Kyung ay isang level 1 soul. Sinabi ni Taikang na hindi na niya guguluhin ang plano ni Dujun. Ngunit sa totoo, palihim din niyang tinatarget si Yi Kyung. Samantala, may isang binatang 18 taong gulang na may malaking tumor sa kanyang katawan. Para makatakas sa sakit, lumapit siya sa Diablo. Handa niyang ipagpalit ang kanyang kaluluwa para sa 3 kahilingan. Una, mawala ang tumor sa kanyang katawan. Pangalawa, yumaman siya. At pangatlo, mamatay ang kanyang mga magulang sa kamay ng kanyang kapatid at ito'y makukulong habang buhay. Nang marinig ito ni Assistant Kang, sinabi niya na walang halaga ang kaluluwa ng binata. Nagalit ang binata. Naniniwala siyang hindi dapat may diskriminasyon sa bentahan ng kaluluwa. Nagbanta pa siyang magsusumbong sa pulisya ng Heung.
Doon sinabi ni Taikang na maaari siyang makipagkasundo, ngunit agad niyang kukunin ang kaluluwa ng binata. Sa totoo, walang epekto ang kaluluwang iyon. Dahil sa narinig, pumayag agad ang binata. Ipinatong ni Taikang ang kamay sa kanyang ulo at dinala siya sa impyerno. Biglang nagdilim at nagmistulang wasak ang mundo. Paligid ay punang naglalakad na mga bangkay. Ito ang mundong walang kaluluwa. Matapos ibenta ang kanyang kaluluwa, habang buhay na siyang mabubuhay sa lugar na yon. Labis siyang nagsisi at agad na lumuhod upang makiusap sa Diablo. Ngunit huli na. Bisa na ang kasunduan. Ibinalik siya ni Taikang sa mundo ng tao. Ngunit sa oras na yon, wala na siyang kaluluwa. Habang naglalakad sa kalsada, nabangga siya sa ilang tao. Bigla siyang nagalit at minura ang mga ito. Sinira pa niya ang kanilang headphones. Ngunit walang interes si Taikang sa ganitong kaluluwa. Ang nais niya ay isang first class soul, yung hindi makasarili at hindi reklamador. Ngunit napakabihira nito sa mundo. Sa kalagitnaan ng gabi, naglalakad si Yi Kyung mag-isa sa isang madilim na eskinita nang biglang mahulog ang isang perang papel mula sa langit sa harap niya. Pinulot ito ni Yi Kyung at tumingala sa langit. Hindi niya alam kung naghihintay siya ng isa pang mahulog. Lubos siyang nangangailangan ng pera sa mga oras na yon. Sinabi ni Taikang kay assistant Kang na si Yi Kyung lamang ang naroon sa eskinita. Sino man yon ay tiyak na pupulutin ang pera. Walang makakatanggi sa tukso ng pera. Ngunit itinuro ni assistant Kang ang pader. At doon nila nakita na isinabit ni Yi Kyung ang pera sa pader. Nilagyan pa niya ng tala na natatakot siyang mabasa ng ulan. Kaya isinilid niya ito sa plastic. Kung sino man ang nawala ng pera, kunin mo na lang. Nagsimulang maghinala si Taikang. Pagkatapos, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at biglang naglaho ang perang papel. Ngunit sa totoo lang, nahanap niya itong nakakaaliw. Umuwi agad si Yi Kyung at paulit-ulit na tinawagan ang may-ari ng bahay. Pero walang sumagot. Sinabi ng ahente ng real estate na kailangan na niyang mag-impake at umalis. Sabi ni Yi Kyung, kahit na ibenta ng landlord ang bahay, dapat ay abisuhan muna siya. Ngunit sabi ng ahente, wala silang magagawa. Nasa kontrata raw na kapag nabenta ang bahay, obligado ang nangungupahan na lumikas ng walang kondisyon. Sa huli, pinayuhan siya ng ahente na sa susunod, bago pumirma ng kontrata ay dapat basahin niya itong mabuti. Habang hinihila ni Yi Kyung ang kanyang maleta at aalis na kahit hindi alam kung saan pupunta, biglang sinabi ng ahente na dumating na ang bagong may-ari. At lumabas na si Dujun pala ang bagong landlord. Hindi siya makaramdam ng tuwa nang makita ito dahil alam niyang may binabalak na naman siya. Sinabi niyang hindi na siya kakanta. Kaya pakiusap kalimutan na ang ideyang iyon. Noong huli, tumulong lamang siya kaya umakyat sa entablado at bagamat naging maganda ang resulta, nagpasya siyang hindi na muling kakanta. Paulit-ulit siyang tinutukso ni Dujun. Sabi niya, basta't pumayag si Yi Kyung na maging artist sa kanyang kumpanya, hindi na siya sisingilin ng renta. Ipinakita pa niya ang kontrata. Sinabi niyang basahin ito at pirmahan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naging maingat si Yi Kyung. Hindi siya agad pumirma. Binasa niya ang bawat salita, pati tuldok at quit ay hindi pinalampas. Labis na kinabahan si Dujun. At tama nga siya, may napansin itong kakaiba. Nagtaka si Yi Kyung kung bakit nakasulat doon na ang mga mang-aawit ay kailangang ialay ang kanilang kaluluwa sa planner. Nagkunwaring walang alam si Dujun at nagtanong kung saan iyon nakasulat. Sabi niya, mali lang ang pagkakaprint. Nagpasalamat si Yi Kyung kay Dujun sa kanyang pag-aalaga. Pinuri pa niya ang kabutihang loob nito dahil gumastos ito ng malaki upang bilhin muli ang bahay. Tinanggap niya ang kabaitan na yon pero nilinaw niyang ayaw na niyang ituloy ang kanyang pangarap sa musika. Sa totoo lang, pag-uwi niya noon, matindi siyang pinagalitan ng kanyang ina dahil ang kanyang ginawa ay maaaring maglantad ng kanilang nakaraan. At kapag nangyari yon, muli silang mamumuhay sa kahihiyan at panlalait ng iba. Kahit ipinaliwanag ni Yi Kyung na para lang siya sa iba ang kumanta, pinagsabihan pa rin siya ng ina na isipin muna ang pamilya. Nagtanong si Yi Kyung kung hindi ba siya anak ng mga ito. Ngunit walang pakialam ang kanyang ina at tumalikod lang. Musika ang kanyang pangarap, gusto niyang tumayo sa entablado, ngunit ngayon ay wala siyang magawa kundi tanggihan ang alok ni Dujun. Sa pagbabalik, nainis si Dujun. Ang nasa isip niya, kung hindi siya isang level 1 spirit, hindi niya basta-basta makakamtan ang ganitong pagkakataon. Ngunit nagawa pa nitong tanggihan siya ng mayabang. Samantala, malaki ang problema ng ahensya ni Dujun. Kumalat sa lahat ng dako ang balita tungkol kay Yi Kyung. May mga nagsasabing mayroon siyang record kriminal at nakulong pa. May ilan ding nagsabing binubuli niya ang kanyang mga kaklase noong siya ay estudyante. Galit na galit si Shoyang dahil iniisip ngayon ng madla na si Yi Kyung ay isa nilang artist. At kung itatanggi nila, malaki ang magiging lugi nila. Kaya't wala silang magagawa kundi papirmahin muna si Yi Kyung sa kontrata at saka na lamang ayusin ang lahat. Walang magawa si Dujun at sinabing sinubukan na niyang kumbinsihin si Yi Kyung pero tumanggi talaga ito. Sinabi ni Shoyang na kasalanan niyon ni Dujun kaya kailangan niyang akuin ang responsibilidad. Kahit pa pumirma siya ngayong araw at kanselahin kinabukasan, kailangan pa rin nilang sundan ang proseso. Sa labas ng opisina, tambak ang mga parsela. Mga bagay iyon na ipinadala ng mga anti-fans bilang pagbabanta at panlalait kay Yi Kyung. Siyempre, nakita rin ni Yi Kyung ang mga balitang iyon. Pagkatapos, siya mismo ang lumapit kay Dujun. Kaagad nitong inilabas ang kontrata at sinabi sa kanya na pirmahan na dahil makakabuti iyon para sa kanya. Pati pangarap niya ay matutupad. Hindi inaasahan ni Dujun na sa pagkakataong ito ay pumayag agad si Yi Kyung. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinabi rito na dito pumirma. Nagtanong si Yi Kyung kung hindi ba siya nag-aalay ng kaluluwa ngayon. Sagot ni Dujun, simula pa lang naman ito.
Kaya pumirma si Yi Kyung nang hindi alam na may sariling plano si Do-jun. Paglabas ni Do-jun, labis siyang natuwa. Ang kontratang ito ang makapagliligtas ng kanyang kaluluwa. Tahimik lang na nanonood si Tae Kang sa gilid. Nang dumating si Yi Kyung sa kumpanya, agad siyang pinuna ng kanyang mga kasamahan. Tinawag nila siyang makapal ang mukha. Kung ano-ano raw ang nagawa niya at nangangarap pa ring maging mang-awit. Pinalakas ni Do-jun ang loob ni Yi Kyung na huwag intindihin ang sinasabi ng iba. Ang kailangan lang niya ay patunayan ang kanyang kakayahan. Kapag nagawa niya yon, mapipilitan din silang pumalakpak para sa kanya. Lagit-laging may mga taong maninira, kaya huwag siyang mag-isip ng sobra. Pinayuhan ni Do-jun na ang mga taong masakit magsalita ay dapat harapin ng direkta. Pinangahasan ni Yi Kyung na batiin ang mga ito. At tama nga, agad silang tumigil sa tsismisan. Nang makita ni Do-jun na napakadaling turuan si Yi Kyung, pakiramdam niya ay hawak na niya ang lahat. Biglang lumitaw ang isang kakaibang binata sa opisina. Namangha ang lahat ng staff sa kanyang kagwapuhan. Si Luka pala yon na pumunta roon upang mag-apply kay Do-jun. Ang tanging nais niya ay matuto kay Do-jun. Pakiramdam ni Shoyang ay may kaunting diferensya sa pag-iisip si Luka. Palalabasin na sana niya ito nang biglang tumunog ang telepono. Pagkadampot niya, sinabi ng nasa kabilang linya na kailangan niyang tanggapin si Luka. Kahit hindi niya alam ang ibig sabihin nito, napilitan siyang pumayag. Kaya't sinabi ni Shoyang kay Luka na maswerte siya dahil kulang si Do-jun ng isang assistant. Kumislap agad ang mga mata ni Luka. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagkakataon. Nang makaharap ni Shoyang si Do-jun, agad na niyakap ni Luka ang kanyang idolo. Sino mang makakita ay isipin na napakalapit nila sa isa't isa. Nagulat din si Do-jun. Sabi ni Luka, kahit galing siya sa probinsya, may talento siya sa musika. Tinanong siya ni Do-jun kung sino ang nagpadala sa kanya. Hindi diretsong sumagot si Luka, bagkus tinanong nito si Do-jun kung may nagsabi na bang kamukha siya ni Dong-chon. Nagtaka si Do-jun kung paano alam ni Luka ang tungkol sa mga awit noon. Sabi ni Luka, fan daw ng kanyang ina si Dong-chon. Nang marinig ang pangalan, ayaw na ni Do-jun na ipagpatuloy pa ang usapan. Mula kay Shoyang, nalaman ni Do-jun na si Chairman Lee ang nagpatira kay Luka. Ang dahilan, napakayaman ng pamilya ni Luka. Pagkarinig nito, napabuntong hininga si Shoyang dahil alam niyang ginagamit lamang ni Chairman Lee ang paraang ito para kumita. Pagkarinig naman nito, napahalakhak si Do-jun. Hindi niya akalaing haharangin siya ni Chairman Lee. Mabilis na naging mga estudyante ni Do-jun sina Luka at Yi Kyung. Maganda ang naging pagtutulungan ng dalawa. Sa labas, pinagmamasdan sila ni Do-jun habang masayang nagkakatrabaho. Palihim niyang naisip na tamang-tama ang pagdating ni Luka. Sa ganitong paraan, mas mapapabilis ang kanyang plano. Kinabukasan, gumawa ng kanta si Do-jun para kay Yi Kyung. Akala ni Yi Kyung na para talaga sa kanya ang mga liriko ng kanta. Labis siyang naantig. Pero ang tanging pakay ni Do-jun ay gamitin si Yi Kyung bilang kapalit ng kanyang kaluluwa. Biglang dumating si Luka na may dalang pakete. Nang mapansin niyang mali ang nakuha niya, agawin na sana ni Luka ang pagkakataon na magsalita. Ngunit mabilis na sinunggaban ni Do-jun ang pakete at dinala ito. Doon ay may napansin na kakaiba si Luka. Paglabas, binuksan ni Do-jun ang sulat. Lumabas na yon pala ay papeles ng kanyang pagreretiro sa edad na 63. Hindi makapaniwala si Do-jun na lumipas na ang 10 taon ng ganoon kabilis. Ngunit bigla niyang napansin ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Ang sulat na ito ay para sa kanya noon, kaya't imposible itong ipadala sa kasalukuyang kumpanya. Nang lingunin niya, nakita niyang nakatayo si Luka sa kanyang likuran. Sabi ni Luka, hindi raw para kay Do-jun ang sulat. Nagkunwari si Do-jun na baka namali lang siya ng tingin. Pagkatapos, itinapon niya ito. Agad naman itong kinuha ni Luka at sinabing galing iyon sa mailbox ni Dong-chon. Kahit nawala na si Dong-chon, naniwala siyang kung kukunin niya ang mga gamit na yon, balang araw ay makikita niyang muli si Dong-chon. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Do-jun kung matutuwa ba siya o malulungkot. Pero alam niyang kakaunti na lang ang natitirang oras niya. Kailangan niyang agarang tubusin ang kanyang kaluluwa. Kaya bumili siya ng bagong gitara para kay Yi Kyung. Siya ang susi sa pagtubos ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos, tinawagan ni Do-jun si Shoyang at hiniling na bigyan ng pagkakataon si Yi Kyung na magtanghal sa kalye. Medyo nag-alala si Shoyang sa kakayahan ni Yi Kyung. Kung hindi magawa ni Yi Kyung, hindi niya ito mapapatawad. Pero sinabi ni Do-jun na maghanap pa ng maraming reporter. Kumpiyansa siyang sisikat si Yi Kyung. Kaya naghanda ang kumpanya ng isang entabladong pangkalye. Ninenerbiyos si Do-jun dahil nakasalalay dito kung matutubos niya ang kanyang kaluluwa o hindi. Isa-isang dumating ang mga reporter. Ngunit noong oras na yon, nagtatrabaho pa si Yi Kyung sa isang coffee shop. Naghihintay siyang matapos ang kanyang shift. Pagkatapos ng trabaho, magtataksi siya papunta roon para umabot sa pagtatanghal. Ngunit napansin siya ng isang grupo ng kabataan. Pinagtulungan nila siyang bugbugin. Binagsakan pa nila at sinira ang kanyang gitara. Agad na pinuntahan ni Do-jun si Yi Kyung. Nakakita siya ng isang grupo. Nang makita siya ng mga ito, nagsitakbuhan sila agad. Nilapitan ni Do-jun at nakita niyang bugbog sarado si Yi Kyung. Alam niyang kagagawan iyon ng demonyo. Walang magawa si Yi Kyung at sinabing baka hindi na siya makapagtanghal mayong araw. Sa mga oras na yon, hindi na nakapaghintay ang mga reporter, kaya't halos lahat ay umalis na. Isa pang reporter ang nagbabala kay Shoyang na pinaghintay lang sila ng walang kabuluhan. Gayunpaman, dumating pa rin si Yi Kyung, hawak ang inayos na gitara at naghanda upang kumanta. Kahit wala ng tao, buong puso pa rin siyang tumugtog at kumanta. Nang marinig ng mga tao ang kanyang boses, unti-unti silang nagdatingan. Samantala, nakikipag-date si Tae Kang kay Shoyang. Napansin niya na ang taong nasa harap niya ay baka hindi tao. Kaya sinabi ni Shoyang, hindi ka si Tae Kang, di ba?
At tumigil na rin ito sa pagpapanggap. Pagkarinig nito, napahalakhak si Shoyang. Hindi niya akalaing seryoso si Taikang na maghiganti. Inakala niyang galit pa rin sa kanya ang kasintahan niya. Aminado siyang iniwan niya ito para sa trabaho. Pero kailangan ba talagang sabihin itong isa siyang demonyo? Kung gusto nitong maging demonyo, handa raw siyang magsimulang muli. Ngunit hindi alam ni Shoyang na ang taong nasa harap niya ay isang ang tunay na demonyo. Sakop lamang niya ang katawan ni Taikang. Nang makipagkamay siya sa demonyo, labis siyang naantig. Pagkatapos, biglang umulan. Unang beses na nakipagpayong si Taikang sa isang tao, ngunit sarili lamang niya ang iniintindi. Wala nang nagawa si Shoyang kundi habulin siya. Libu-libong taon na siyang nabuhay, ngunit ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong kalungkutan. Pagdating sa bahay ni Shoyang, walang tigil sa pagtahol ang alaga niyang aso. Sinaway ito ni Shoyang at sinabing iyon ang tatay niya. Ang salitang tatay ay labis na ikinahiya ni Taikang. Habang gumagawa ng kape si Shoyang, sinimulan ni Taikang na asikasuhin ang aso. Pinikit niya ang mga mata at inunat ang kamay upang patahimikin ang espiritu nito. Ngunit napakalakas ng loob ng aso. Hindi ito naapektuhan ni Taikang. Biglang lumapit si Shoyang. Kumagat ang aso sa daliri ni Taikang. Nang makita ni Shoyang na dumugo siya, agad niya itong binalutan ng benda. Pasasalamatan na sana ni Taikang si Shoyang nang pilitin siya nitong halikan. Sa daan-daang taon, ngayon lang niya naranasan ang ganoong pakiramdam. Pag-uwi, buong araw na malungkot si Taikang. Sinimulan niyang suriin ang tao at aso, pareho silang mga hayop na hindi mahulaan. Naisip ni Assistant Kang na baka tinamaan ng damdamin si Taikang. Nagulat si Taikang at tinanong kung bakit siya sumasakit ang ulo. Posible bang lason ang mga bibig ng tao? Ipinaliwanag ni Assistant Kang na yon ang pakiramdam ng pag-ibig. Biglang may naunawaan si Taikang. Nilapitan niya si Assistant Kang at hinipo ang kanyang labi. Ngunit wala siyang naramdaman. Malinaw na iba ito kumpara ng hinipo niya ang labi ni Shoyang. Walang magawa si Assistant Kang at sumigaw, "Lalaki ako." Tila naging interesado si Taikang sa salitang lalaki. Nang dumating si Shoyang sa kumpanya, nagalit agad si Rain sa kanya. Ang dahilan, inuubos ni Yikyung ang lahat ng pwesto ni Rain. Pinapaliwanag ni Rain kay Shoyang ang lahat. Dumating si Taikang. Nang makita siya ni Rain, biglang nagbago ang ugali nito. Pagtingin ni Taikang kay Shoyang, bigla niyang naalala ang nangyari kagabi. Hindi niya napigilang haplusin ang kanyang dibdib sa harap ng iba. Tumango lang si Shoyang at umalis. Samantala, hindi pa rin tumigil si Rain sa paglapit at panliligaw kay Taikang. Ngunit sa mata ni Taikang, tanging bibig lamang nito ang umaakit ng pansin. Tumapat siya sa tamang pwesto at hinalikan si Rain. Nagulat si Rain, namilog ang mga mata habang nakatingin kay Taikang. Pagkatapos ng halik, wala siyang naramdaman. Ni puso niya ay hindi kumabog. Diretso siyang pumasok sa elevator, iniwan si Rain. Naguguluhan si Rain samantalang nagsimulang mag-isip si Taikang. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nadadala kay Rain. Ngunit iba si Shoyang. Siya ang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Dumating siya sa konklusyon na may sakit sa puso ang katawang ito noon pa. Sabi ni Assistant Kang, iyon ang tinatawag na pag-ibig. Habang iniisip ni Taikang ang pag-ibig, biglang kumislap ang isang liwanag sa langit. Nakaramdam siya na may masamang mangyayari. Kapag lumitaw yon, kaunti na lang ang oras niya. Sa simbahan, sinabihan ni Taikang ang kanyang ama na lumayo sa kanya. Ngunit pinalayas siya nito. Nagalit si Taikang at ipinakita ang kanyang anyong demonyo. Sinabi niyang naging ganito siya dahil sa kanyang ama. Pagsisisihan ito ng kanyang ama. Noon pala, isa siyang anghel. Minsang nakita niyang pinatay ng isang lalaki ang isang bata. Ngunit hindi pinayagan ng Diyos na makialam siya, kaya namatay ang bata. Noon, naniwala siyang walang pinagkaiba ang Diyos at ang demonyo. Sabi ng kanyang ama, mga anghel lamang sila na may tungkuling mag-ingat ng mga kaluluwa. Hindi sila maaaring makialam sa gawain ng tao. May sariling batas ang mga tao. Ngunit naniwala siya na ang makasariling kaluluwa ng tao ay hindi karapat-dapat protektahan. Kaya hinarap niya ang kapalarang putulin ang kanyang mga pakpak. Hindi siya ipinagtanggol ng kanyang ama. Upang patunayan na tama siya, nagsimula siyang maging isang demonyo. Doon nagsimula ang pagbili niya ng mga kaluluwa ng tao. Isa na rito si Dujun. Isang araw, nakabasa ng dyaryo si Dujun. Pagkatapos niya itong basahin, agad siyang nagtungo kay Taikang. Tinanong niya si Taikang kung siya ba ang batang iyon 10 taon na ang nakalipas. Alam na ba ni Taikang ang lahat mula pa noon? Nang hindi sumagot si Taikang, sinuntok siya ni Dujun. Ngunit walang epekto ang suntok kay Taikang. Napahawak si Dujun sa kamay sa sakit. Sinabi ni Taikang kay Dujun na lahat ng iyon ay sariling pasya niya. Hindi siya pinilit ni Taikang. Tinupad pa nga niya lahat ng hiling ni Dujun. Kung nais pa ring sirain ni Dujun ang kasunduan, maaari niyang bawiin ang una niyang hiling. Tinanong ni Dujun kung maaari bang palayain si Yikyung. Sagot ni Taikang, nakasalalay iyon kay Dujun. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-alinlangan si Dujun. 10 taon na ang nakalipas, pauwi na siya nang mabangga siya ng isang babaeng kaibigan. Paalis na sana ito ngunit pinigilan niya. Hiningi niya na palitan siya ng isa pang gitara. Biglang may lalaking humablot sa buhok nito. Agad namang pinigilan ni Dujun ang lalaki. Agad na tinanong ng lalaki kung sino siya. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Dujun na siya ang ama nito. Nanlumo si Yikyung sa kanyang kinatatayuan dahil hindi alam ni Dujun na ang lalaking iyon ay ama ni Yikyung. Pagkatapos noon, binugbog si Dujun ng lalaki. Mula noon, paminsan-minsan ay dumadalaw si Yikyung kay Dujun. Unti-unti, naging matalik na kaibigan ni Yikyung ang 53 taong gulang na si Dujun. Minsan pa nga, magkasama silang tumugtog sa lansangan.
Isang araw, nabangga ni Yikyung ang isang tao at nahulog ang pera mula sa bulsa nito. Nagpadala sa kasakiman si Dojun. Nang tumingin si Yikyung, hindi na niya makita si Dojun. Hindi niya alam na iniwan na siya nito at palihim na ipinasok ang pera sa kanyang gitara. Ngunit hindi alam ni Dojun na dahil dito, napagbintangan si Yikyung na kasabwat niya. Hindi lang siya napilitang magbayad ng danyos, nagkaroon pa siya ng kriminal na record. Hanggang ngayon, tanging si Yikyung lamang ang makapagliligtas sa kaluluwa ni Dojun. Galit na galit si Dojun kay Taikang dahil ginawa siyang halang sa bituka. Ngunit nais patunayan ni Taikang na lahat ng tao ay pantay-pantay sa kasamaan. Pagdating ni Dojun sa kumpanya, tinawag siya ni Chairman Lee na Dongchon. Nabigla si Dojun. Ang alam niya, iyon ang kanyang dating pagkakakilanlan. Ngunit paano nalaman ni Chairman Lee ang tungkol dito? Pinagmasdan niya ito ng may pag-iingat, ngunit sigurado siyang ang titig na iyon ay para kay Dongchon. Idinagdag pa ni Chairman Lee na maging ang tindig ni Dojun ay kapareho ng kay Dongchon. Kaya tumingin siya sa paligid at inilapit ang mukha kay Dojun. Tinanong niya kung anong relasyon niya kay Dongchon. Huminga ng maluwag si Dojun. Sinabi ni Chairman Lee na pabulong itong sabihin. Nagawa lamang ni Dojun na sabihin ang salitang anak. Lubos na nagulat si Chairman Lee. Anya, kahit madalas niyang nakakalimutan ang mukha ng ibang tao, hinding-hindi niya makakalimutan ang taong iyon. Totoo ngang anak siya ng pinakamatalik niyang kaibigan. Matapos sabihin yon, mahigpit niyang niyakap si Dojun. Kaagad pagkatapos, sinimula ni Chairman Lee na ikwento sa lahat ang pangyayaring iyon. Nagtanong si Yikyung kung ang ama ba ni Dojun ay yung mainitin ang ulo na lalaki. Palihim na nagulat si Dojun. Naisip niyang dapat ay sinabi na lang niyang pamangkin siya ni Dongchon. Nagulat din si Shoyang na itinago ni Dojun na anak pala siya ni Dongchon. Ngunit si Luka, gusto niyang malaman kung nasaan si Dongchon. Ngayon, gusto na lang sanang magsabi ng kung ano-ano si Dojun. Ngunit sinabi ni Chairman Lee na hindi ito makakapunta kahit saan maliban sa paglalagalat. Sa tuwa, mahigpit na niyakap ni Luka si Dojun dahilan para lalo siyang malito. Ngunit si Luka rin pala ang magiging dahilan ng pagbabago ng kapalaran ni Dojun. Kinagabihan, naalala ni Dojun ang malungkot niyang nakaraan. Nagulat siya na may isang tao pa ring naaalala si Dongchon. Kinabukasan, bumalik siya sa dati nilang bahay. Ngunit laking pagtataka niya nang may isang tao roon na palihim na sumisilip sa mailbox. Agad niyang tinanong si Luka kung ano ang ginagawa nito. Sabi ni Luka, ito ang bahay ni Dongchon. Gusto lang niyang makita kung nakabalik na ito. Dagdag pa ni Luka, dahil anak ni Dongchon si Dojun, siguradong alam niya kung nasaan ang kanyang ama. Upang pigilan si Luka sa paghahanap, mapait na sinabi ni Dojun na 10 taon nang hindi nagpapakita si Dongchon. Ibig sabihin, patay na ito. Ngunit mariing tumanggi si Luka. Buong paniniwala niyang buhay pa si Dongchon. Biglang nakaramdam si Luka ng matinding sakit sa dibdib. Hindi na siya makatayo at tuluyang nawalan ng malay. Agad siyang binuhat ni Dojun papunta sa ospital. Habang itinutulak papasok sa emergency room, tumingin si Luka kay Dojun. Ang titig na iyon ay biglang nagpabalik sa alaala ni Dojun ng kanyang anak na malubhang may sakit noon. Ngunit pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na hindi si Luka ang kanyang anak. Isa kasi sa 3 hiling ni Dojun nang pirmahan niya ang kontrata ay ang maging ligtas at malusog ang kanyang anak. Kaya inisip niyang nasa ibang lugar ito at nabubuhay ng maayos. Ngunit nang bayaran ni Dojun ang hospital bill ni Luka, isang nag-aalalang babae ang mabilis na dumating. Tinanong nito kung anong kwarto naroon si Luka. Agad siyang nakilala ni Dojun, ngunit siya ay hindi nakilala nito. Noon pala, sila ay mag-asawa noon. Maraming taon na ang nakalipas nang maghiwalay sila. Ngunit minsan bumisita ang babae sa kanya dala ang mabigat na balita, malubha ang kanilang anak. Kung hindi siya maaoperahan, mamamatay ito. Ngunit sinabi ni Dojun na 10 taon na silang diborsyado. Ngayon bigla siyang sinabihan tungkol sa anak na hindi man lang niya nalaman. Kaya para sa kanya, walang saysay ang lahat ng iyon. Ngunit mariing nagbanta ang babae na kung aaminin niyang hindi iyon ang kanyang anak, papatayin niya siya. Dahil dito, naniwala si Dojun na hindi nagsisinungaling ang kanyang asawa. Ang biglang paglitaw ng anak ang naging dahilan ng kanyang pagkabalisa. Noong panahong iyon, nakilala ni Dojun ang demonyong si Taikang. Kaya pumirma siya ng kontrata upang ipagbili ang kanyang kaluluwa kapalit ng 3 hiling. Hanggang ngayon, nang makita niyang magkasama sina Luka at ang kanyang dating asawa sa ospital, hindi niya alam kung iyon ay isang pagkakataon o lahat ay pakana ni Taikang. Si Taikang naman ngayon ay nagdurusa sa bunga ng kanyang mga ginawa. Noon, sinubukan niyang muling halikan si Rain. Subalit hindi makalimutan ni Rain ang halik na iyon. Naalala din niya noong huli silang nagharap ni Taikang, nagmingning ng kakaiba ang mga mata nito. Kaya inisip ni Rain na hindi tao si Taikang. Ngunit ang halik na iyon ang dahilan para hindi niya ito makalimutan. Wala nang nagawa si Taikang kundi pumikit at magpitik ng daliri. Biglang nailabas ni Rain ang lahat ng kanyang iniisip. Akala niya ay nagkukunwari lang itong pilitin siyang halikan sa harap ng iba. Ngayon, nagyayabang pa ito sa kanya. Tinanong niya kung nilalaro lang ba nito ang kanyang damdamin o siya na mismo ang dapat maunang humalik. Agad na nagpitik ng daliri si Taikang at natauhan si Rain. Doon lamang niya naunawaan na ang mga halik ay nakalalason. Kaya matapos siyang halikan ni Shoyang, hindi na siya matahimik at patuloy na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Taikang ang pinto at tumambad ang taong iniisip niya, nakatayo mismo sa kanyang harapan. Tinanong niya si Shoyang na dahil nag-date na sila, kumain at naghalikan, may bagay pa bang hindi nagagawa ng magkasintahan. Sabi ni Shoyang, sumama siya pauwi. Hindi na intindihan ni Taikang kung bakit siya kusang sumunod. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang parehong sofa at ang dilaw na pinto.
Ani ni Shuyang, dapat ay ramdam niya na parang tahanan iyon. Nang makita niyang tahimik si Taikang, sinisi niya ang sarili dahil masyado siyang abala sa trabaho. Hindi raw niya nauunawaan ang damdamin nito. Nangako si Shuyang na maglalaan siya ng mas maraming oras para kay Taikang sa hinaharap kung sakaling may biglang mangyari at umaasa siyang maintindihan siya nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Taikang. Nalito siya. Naisip niya mula saan nga ba gawa ang puso ng tao. Sa oras na yon, nakatanggap ng tawag si Shuyang. Matapos mag-atubili sandali, sinabi niyang may bigla ang pangyayari upang hindi mag-alala si Taikang. Ipinaliwanag niya na kagyat itong tungkol sa kumpanya. Nangako siyang kapag natapos na ang trabaho, agad siyang babalik. Ngunit walang pakialam si Taikang. Kaya iniabot sa kanya ni Shuyang ang listahan ng mga gagawin. Sinabi niya na sundin lang niya ito. Una, kunin ang mga damit sa laundry at tiyakin na 4 na set ang nandoon. Pagkatapos, ilagay ang mga tira-tira sa refrigerator at pakainin ang aso. At panghuli, huwag kalimutang ilakad ang aso ng kalahating oras. Ngunit kailangan niyang maghanda ng 2 plastik na supot para sa dumi ng aso. Totoo nga, kahit demonyo, kailangang maglinis ng dumi ng aso. Kinagabihan, naisip ni Taikang na baka may problema siya. Bigla, tumunog muli ang doorbell. Ani ni Assistant Kang, unang beses daw na may nag-doorbell. Ngunit sagot ni Taikang, ito na ang pangalawa. Inisip ni Taikang na si Shuyang iyon. Kaya inayos niya ang kanyang damit. Ngunit nang buksan ni Assistant Kang ang pinto, biglang sumugod si Rain. Pinagmasdan ni Taikang mula ulo hanggang paa si Rain. Hayag na sinabi ni Rain na nais niyang ipagbili ang kanyang kaluluwa. Nangyari pala na binaliwala siya ng kanyang mga tagahanga ngayong araw. Sa halip, pumila ang mga ito para magpa-autograph kay Yikyong. Lubos itong ikinagalit ni Rain. Kaya nagtungo siya sa karito ng kape kung saan nagtatrabaho si Yikyong. Tinanong ni Rain ang tindero kung nakatagpo ba si Yikyong ng isang mahalagang tao. Ang tindero pala ay ang ama ni Taikang. Tinanong nito kung siya ba'y maghahanap ng lalaking nagbili ng kaluluwa. Nagtanong si Rain kung sino ang lalaking iyon. Sagot ng tindero, hindi ba niya alam na si Taikang iyon? Ngunit bigla niyang naisip na nasabi niya ang isang bagay na hindi dapat. Kaya sinundan niya agad ng palusot na siya'y sira lang at kung ano-ano ang sinasabi. Ngunit alam na ni Rain kung bakit biglang sumikat si Yikyong. Kaya nagpa siya siyang hanapin si Taikang upang ipagbili ang kanyang kaluluwa. Ngunit sinabi ni Taikang na napakasimple ng kanyang kaluluwa at wala itong halaga para ipagpalit. Ngunit para kay Rain, ang kasimplehan ay isang walang kapantay na kayamanan. Kaya't diretsong sinabi ni Taikang na ang pagiging simple ay katangahan dahil wala itong halaga. Hindi ito maaaring ipagpalit. Nang marinig iyon, nagalit si Rain. Anya, pati mga demonyo ay minamaliit ang tao. Nakita ito ni Assistant Kang kaya gumawa ng palusot at pinauwi si Rain. Kaya tumakbo si Rain papunta sa ama ni Taikang. Sinabi niyang tinanggihan ni Taikang na bilhin ang kanyang kaluluwa. Hindi raw niya maintindihan kung bakit. Ano raw ang mali sa kanyang kaluluwa at ayaw bilhin ni Taikang. Kaya tinulungan ng ama ni Taikang na ipaliwanag ito ng mas malinaw. Ang mga kaluluwa raw ay may iba't ibang uri. Ang kailangan ni Taikang ay isang level 1 soul. Sabi ni Rain, kahit ano paman, ipagpapalit niya ang kanyang kaluluwa para matupad ang kanyang hiling. Ngunit ayon sa ama ni Taikang, ang isang level 1 soul ay isang bagay na banal at marangal. Kaagad na nangako si Rain na magiging isa siyang level 1 soul. Habang nagbabasa ng libro si Taikang, bigla niyang tinakpan ang kanyang mukha gamit iyon. Palay kararating lang ni Rain suot ang malaanghel na puting kasuotan. Sinubukan pa niyang bumati ng mahinahon kay Taikang at sa kanyang assistant. Hindi alam ni Taikang kung ano ang plano ni Rain. Ngunit agad na tinanong ni Rain kung dama na ba niya ang pakiramdam ng isang level 1 soul. Usisa ni Taikang kung napuntahan ba ni Rain ang tindero sa kalye. Ang gusto lang ni Rain ay malaman kung maaari na ba nilang ipagpalit ang kaluluwa ngayon. Ngunit inip na si Taikang at wala nang ganang makipag-usap. Kaya tumayo siya at umalis. Tinanong siya ni Assistant Kang kung bakit niya kailangang pahirapan ang sarili. Ang kailangan lang daw niya ay kolektahin ang kaluluwa ni Rain at tapos na. Ngunit alam ni Taikang na hindi niya kayang tuparin ang hiling ni Rain dahil ang hiling nito ay makuha ang kanyang pag-ibig. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Rain. Hating gabi, nagtungo si Rain sa bahay ni Taikang. Sa sandaling iyon, pumasok si Shuyang at nakita si Rain. Kaya't dali-dali siyang nilapitan ni Rain at tinanong kung bakit naroon siya. Sagot ni Shuyang, iniingatan daw niya ang mga artista ng kumpanya at agad niyang binalaan si Rain. Dahil ang mga ginagawa ni Rain ay maaaring magdulot ng maling akala. Kapag may lumabas na eskandalo kinabukasan, tiyak na matatanggal si Rain. Napansin ni Rain ang bag na dala ni Shuyang at tinanong kung naroon din ba siya para makipagtransaksyon. Akala ni Shuyang ay tinutukoy ni Rain ang isang maruming kasunduan. Kaya't pinabalik niya si Rain sa ensayo. Pagkatapos, pinindot ni Shuyang ang doorbell sa bahay ni Taikang. Pagkabukas ng pinto, agad siyang nagyaya ng inumin. Ngunit sabi ni Taikang, pagod siya at pinauwi na lang niya ito. Sagot naman ni Shuyang, pagod din siya at basta na lang pumasok sa loob. Nais ni Shuyang na mas mapalapit silang dalawa. Pero sabi ni Taikang, kung pagod siya, pwede siyang matulog sa sopa. Nang bumalik si Taikang sa kwarto, sinuntok niya ang sarili niya sa dibdib. Pinagalitan niya ang sarili dahil kung bakit kung kailan-kailan tumitibok ng kakaiba ang puso niya. Bigla siyang nakarinig ng ingay sa labas. Nabuhusan pala ni Shuyang ng beer ang upuan. Agad na lumitaw si Taikang sa tabi niya at pinunasan ang upuan. Hindi makapaniwala si Shuyang sa nakita. Akala niya ay guni-guni lamang iyon. Samantala, abala si Dujun sa paghahanda para sa pagtatanghal. Doon niya natuklasan na naroon din si Taikang. Pinaliwanag ni Shuyang na dumating si Taikang bilang panauhin. Hindi pinansin ni Dujun ang mga salita ni Taikang.
Ang nais lang niyang itanong ay kung pupunta ba si Luka sa palabas. Hindi na unawaan ni Shoyang ang ibig sabihin ni Dojun. Dumating ang assistant at nagulat na nawala ng malay si Luka habang nag-ensayo ng panalangin. Nag-aalala agad na nagtanong si Dojun kung maayos ba si Luka. Nang makita niyang sobrang hina ni Luka, masama ang tingin niyang ibinato kay Taikang. Pero nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Taikang. Hindi na nakapagtimpi si Dojun kaya hinila niya palabas si Taikang. Tinanong siya ni Taikang kung bakit siya bastos. Sabi ni Dojun may ginawa si Taikang na dahilan ng kalagayan ni Luka. Tugon ni Taikang, ang pandaraya ay gawain lang ng mga tao. Binalaan siya ni Dojun na huwag saktan si Luka. Nagkunwaring nagulat si Taikang. Tinanong niya kung anak ba ni Dojun si Luka. Ang gusto na lang ni Dojun ay sakalin ang demonyong ito. Ngunit hindi niya kayang tanggapin ang anak niya. Ang alam ni Luka, si Dojun ay half-brother lamang niya. Sa ospital, ipinaalam ng doktor sa ina ni Luka na bumalik ang dati nitong sakit. Iminungkahi rin ng doktor na sumailalim agad sa operasyon si Luka. Ngunit tumakas siya sa ospital at tumangging magpa-opera dahil hindi pa raw niya natatagpuan ang kanyang ama. Payo ng ina niya, sa pamamagitan lang ng operasyon magkakaroon siya ng pagkakataong makita ang kanyang ama. Ngunit alam ni Luka, kapag pumasok siya sa operating room, baka wala na siyang pagkakataong makalabas at maghanap sa kanyang ama. Dahil hindi niya mapapayag ang anak, naalala ng ina ni Luka ang sinabi ni Chairman Lee na nasa kumpanya nila ang anak ng kanyang dating asawa. Kaya't nagpunta siya kay Dojun. Pagkakita pa lang niya kay Dojun, agad niyang naisip na kamukha ito ng kanyang ama. Ipinaalam niya ang tunay na pakay ng kanyang paglapit. Sagot ni Dojun, kakausapin niya si Luka para magpa-opera. Sa katotohanan, lubos ding nag-aalala si Dojun para sa kanyang anak. Dahil sa sakit nito noon, napilitan siyang magnakaw para ipagamot ito. At kalaunan, nakipagkasundo pa siya sa demonyo. Ibinenta niya ang kanyang kaluluwa kapalit ng 3 kahilingan. Ang una niyang hiling, gumaling ang kanyang anak. Ngunit ngayon, muling nasa panganib ang kanyang anak, kaya't hindi siya mapalagay. Kaya ginamit ni Dojun ang kanyang katauhan bilang nakatatandang kapatid para hikayatin si Luka. Sinabi niyang simpleng operasyon lamang iyon at walang dapat ikatakot. Nalungkot ng kaunti si Luka. Alam ni Dojun ang iniisip ng anak, kaya't tiniyak niya na palagi siyang nasa tabi nito. Kaya't wala itong dapat ipag-alala. At nang marinig ito ni Luka, agad siyang pumayat. Ngunit hindi alam ni Taikang na ang operasyong ito ang magbabago sa lahat. Mabilis na pumasok si Luka sa operating room. Labis na nag-alala si Dojun sa labas. Hindi niya inakala ang pinakamasamang mangyayari. Biglang nagkaroon ng aberya sa operasyon. Bumagsak ang tibok ng puso ni Luka. Lubos na nag-aalala si Dojun. Lumabas ang doktor at sinabi sa ina ni Luka na maghanda na sa pinakamalala. Pilit pa rin nagsisikap ang mga doktor. Hindi mapakali ang ina ni Luka. Nagsimulang kabahan si Dojun. Hindi niya kayang tumayo lang at panoorin ang kanyang nag-iisang anak na mamatay. Kaya naisip niya si Taikang. Ngunit ang demonyo ay hindi isang kawanggawa. Kahit nagmakaawa si Dojun na iligtas si Luka, sagot ni Taikang, hindi siya maaaring makialam sa bagay ng tao. Pero patuloy na nagmakaawa si Dojun. Wala pa ring pagbabago ang tugon ni Taikang. Hinawakan siya ni Dojun at sinabing kaya niyang mamatay kapalit ng anak niya. Ano man ang nais ni Taikang, gagawin niya. Basta't mailigtas lang si Luka. Noon, itinapon ni Taikang ang kasunduan sa harap ni Dojun. Sinabi niyang maghanap agad ng kaluluwang level 1 na pipirma sa kontrata. Ang tinutukoy ni Taikang ay si Yikyong. Sa oras na yon, wala nang pag-asang mabuhay si Luka sa operating room. 10 oras nang nag-opera ang mga doktor. Lumuluhang nagsisi si Luka dahil baka hindi na niya muling makita ang kanyang ama. Lumabas ang doktor upang ipahayag ang masamang balita sa ina ni Luka. Agad itong nawalan ng malay. Nang marinig yon, labis ding nasaktan si Yikyong. Ngunit nakapagtataka, wala roon si Dojun. Kaya lumabas si Yikyong upang hanapin siya. Nakita niya itong naglalakad sa ulan. Naupo si Dojun sa gilid ng kalsada para bang alam niyang hindi na makakaligtas si Luka. Kahit hindi alam ni Yikyong ang tunay na nangyari kay Dojun, inisip niya na marahil ay nakikiramay lang ito kay Luka. Sa huli, kapatid pa rin ni Dojun si Luka. Kaya't normal lamang na labis siyang nasaktan. Doon sinabi ni Dojun kay Yikyong na nais niya ang kanyang kaluluwa. Hindi maintindihan ni Yikyong ang ibig niyang sabihin. Alam ni Taikang na desidido si Dojun na kunin ang kaluluwa ni Yikyong. Kaya napagpasyahan niyang unahin ang pagsagip kay Luka. Sa operating room, naghahanda na ang mga doktor na linisin at patayin ang mga kagamitan nang biglang pumasok ang isang lalaki. Ama pala ni Taikang iyon. Kakaiba dahil walang sinuman ang nakakakita sa kanya. Tinitigan niya si Luka na nakahiga sa mesa ng operasyon. Inabot niya at hinaplos ang ulo ni Luka. Biglang muling umandar ang heart monitor. Mabilis na iniulat ng nurse na buhay pa ang pasyente. Agad na nagsimulang iligtas ng lahat si Luka. Hindi alam ni Dojun ang nangyayaring ito. Sinabi niya kay Yikyong na nabuhay na siya ng mahigit 100 taon. Kaya inilabas niya ang kasunduan mula sa bulsa. Inakala ni Yikyong na labis lamang nasaktan si Dojun kaya niyakap niya ito, pero ang nais lang pala nito ay pirmahan niya ang kasunduan ng pagbebenta ng kaluluwa. Habang nakahanda na si Dojun na sabihin ang katotohanang siya si Dongchon, biglang may nagbalita na nagising na si Luka. Katatapos lamang dumating ni Taikang sa ospital nang muli niyang makatagpo ang kanyang ama. Alam niyang nakialam ito sa nangyari. Kinumpirma ni Dojun na buhay pa si Luka. Litong-lito siya dahil wala pa siyang nakukuhang kaluluwang level 1. Pero bakit buhay pa si Luka? Hindi na siya nag-isip pa. Ang mahalaga, buhay si Luka, kaya't natuwa si Dojun. Alam ni Taikang na kahit hindi siya ang nagligtas kay Luka, tiyak na lalapit pa rin sa kanya si Dojun.
Doon niya napagtanto na sakim ang mga tao. Kaya napilitan siyang turuan ng leksyon si Dujun. Pumunta si Dujun sa basement para kumalma at doon niya nadatnan si Taikang na naghihintay. Isang demonyong nabuhay ng mahigit 500 taon ay hindi pwedeng paglaruan ng isang tao. Agad nag-iba ang kulay ng mga mata ni Taikang. Doon naramdaman ni Dujun ang panghihinayang. Kinabukasan, paggising niya, natuklasan niyang bumalik na siya sa dati niyang anyo. Minura niya si Taikang bilang walang hiya. Biglang may narinig siyang mga yabag kaya't agad siyang nagtago upang hindi siya makita ng kanyang kasamahan sa bahay. Ngunit sinundan siya ng kasama niya kaya't napilitan siyang lumabas. Nadiskubre siya ng kaibigan at tinanong kung sino siya. Nagkunwari na lamang si Dujun na nagkamali siya ng lugar. Pagkasabi nito, umalis siya. Ngunit napansin ng kaibigan na pamilyar ang suot ng lalaki, kaya inisip nitong minakaw nito ang mga damit ni Dujun. Kaya't hindi na siya nag-atubiling habulin si Dujun. Agad na tumakbo si Dujun, iniisip na kung alam lang niya, hindi na sana niya pinatira ang kaibigang ito. Wala na siyang nagawa kundi hanapin si Taikang. Papasok na sana siya nang marinig niya ang isang pamilyar na tinig. Tinig iyon ni Shuyang. Tinanong ni Taikang si Dujun kung nais nitong pumasok at kumain kasama nila. Sagot ni Dujun, magpakasaya na lamang siya at saka siya nabilaukan at namatay. Hindi inaasahan, nakatulog si Dujun nang magdamag sa isang upuan sa parke. Kumakalamang tiyan niya sa gutom, ngunit kulang ang pera niya kaya nakabili lang siya ng isang kahon ng candy at naglakad pa uwi sa dati niyang bahay. Pagdating doon, uminom siya ng isang buong bote ng alak mag-isa. Biglang lumitaw si Taikang at tinanong siya kung nag-enjoy ba siya. Galit na sagot ni Dujun, kung siya ang nasa kalagayan niya, maiintindihan niya. Pinaalala ni Taikang na nagpapaliban lang siya ng oras. Pagkarinig noon, tinanong ni Dujun kung may konsensya pa ba siya. Sinabi ni Taikang na dapat pirmahan na niya ang kasunduan kay Yikyong. Walang halaga ang konsensya. Sa halip, ito pa ang nagdudulot ng takot kay Dujun. Nakiusap si Dujun na bigyan pa siya ng kaunting panahon. Nangako siyang dadalhin niya ang kaluluwa ni Yikyong kay Taikang. Pero bago pa siya matapos magsalita, pinutol siya ni Taikang at sinabing matagal na siyang naghihintay. Alam ni Dujun na balak kunin ni Taikang ang kanyang kaluluwa, kaya't mabilis niyang sinabi na may 3 buwan pa ang kontrata. Kaya't hindi pa pwedeng kunin ni Taikang ang kanyang kaluluwa. Sinabi ni Taikang na huwag mag-alala si Dujun dahil iniingatan lang niya ang kaluluwa nito. Kapag wala siyang kaluluwa, mas mabilis at mas determinado siyang kikilos, at mas madali niyang makukuha si Yikyong para makuha ang level 1 na kaluluwa. Pagkatapos, pumalakpak si Taikang at lumabas ang itim na usok. Pagtingin pa lang ni Taikang, biglang nabura ang isip ni Dujun. Pagmulat niya, nakita niyang nakahiga siya sa kama. At higit pa roon, bumalik na rin ang kanyang anyo sa kabataan. Alam niyang hindi iyon panaginip. Alam din niya na isa na siyang taong wala ng kaluluwa. Tunay nga, mas malamig at wala ng emosyon ang kanyang mga mata. Kahit sa pagmamaneho, napakabilis niya dahil wala na siyang pasensya. Pati sa pagpapark, kinakailangan niyang sakupin ang 2 pwesto. Ito ang anyo ng isang makasariling taong wala ng kaluluwa. Pag-uwi ni Dujun, nakita niyang may bisita sa kanyang bahay. Agad siyang tinawag ni Chairman Lee bilang Dongchon. Tinanong din ni Chairman Lee si Yikyong kung alam ba niya na si Dujun ay isang matandang mahigit 60 taong gulang. Agad na binalaan ni Dujun si Chairman Lee na hindi pa niya natutupad ang 3 kahilingan. Kung may gagawin itong masama, pasasakitan niya ito habang nabubuhay. Tunay ngang ang mga taong walang kaluluwa ay walang kinatatakutan. Ngayon ay nag-aalala si Yikyong para sa kanyang kapatid. Kaya nakipagtagpo si Dujun kay Yikyong para raw tulungan siyang ayusin ang lahat. Ngunit ang totoo, ang kailangan ni Dujun ay ang level 1 na kaluluwa ni Yikyong. Ipinagmamalaki naman ni Taikang na siya ang nagwagi. Ngunit pagkababa niya ng sasakyan, bigla niyang naramdaman ang panganib. Doon nakita siya ni Shuyang. Hindi alam ni Taikang, may matandang babae sa kalsada na bigla niyang naitulak sa pader. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Ngunit mapanuyang umiti ang matanda. Agad siyang sinakal ni Taikang sa sobrang galit. Nagkulay pula ang kanyang mga mata. Biglang ibinunyag ng matanda ang kanyang tunay na anyo. Sinabi ni Taikang na dahil dating kasamahan niya ito, palalampasin niya ngayon. Pagkasabi nito, itinapon niya ito palayo. Muli itong nagbalik anyo bilang isang matandang babae. Ngunit hindi inaasahan, nakita ng lahat ni Shuyang ang pangyayaring ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang nobyo. Pag-uwi niya, agad siyang uminom ng pampakalma. Sigurado siyang guni-guni lang iyon. Para tapusin ang kasunduan kay Taikang, dinala ni Dujun ang kontrata ng pagbili ng kaluluwa. Balak niyang samantalahin ang sitwasyon ni Yikyong upang maibenta ang kanyang kaluluwa. Ngunit sinabi ng assistant kay Yikyong na si Dujun ay si Dongchon, at ang bumibili ng kaluluwa ay si Taikang, isang demonyong nabubuhay sa anyong tao. Ang pahayag na yon ay nagpapaalala kay Yikyong ng maraming kakaibang kilos ni Dujun. Hindi niya akalain na ang taong matagal na niyang hinahanap ay nasa tabi lang pala niya. Walang alam si Dujun tungkol dito. Papalabas na sana siya nang makita niyang dumating si Luka upang hanapin siya. Tinanong ni Luka si Dujun kung bakit niya hinanap ang kanyang ina. Dahil dito, pinilit siya ng kanyang ina na bumalik sa Amerika. Kahit na hindi gusto ni Dujun si Luka, itinuring pa rin siya nitong kapatid. Ngunit dinala pa rin ni Dujun si Luka sa ospital. Nakiusap si Luka na sana'y makita man lang niya ang kanyang ama kahit minsan. Simula pagkabata, ilang salita lang ang nasabi niya rito. Ngunit malamig na sinabi ni Dujun na kahit anak pa ni Dongchon si Luka, hindi pa rin niya ito tatanggapin bilang kapatid. Bukod pa rito, hindi rin itinuring ni Dongchon na anak si Luka. Kahit ganoon, patuloy pa rin nagmakaawa si Luka. Ngunit nanindigan pa rin si Dujun at sinabihan siyang umuwi na. Pinanood ni Luka si Dujun habang papalayo sa sasakyan.
Patuloy siyang humabol. Sinabihan siya ni Dojun na tigilan na ang paghabol. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makita niyang hindi na siya hinahabol ni Luka, nakahinga siya ng maluwag. Tinawagan niya agad si Yikyung para itanong kung nasaan siya. Sinabi ni Yikyung na pupuntahan niya si Luka dahil may kakaibang kwento siyang narinig. Tinanong din niya kung siya ba ay isang lalaking nagngangalang Dongchon. Nainis si Dojun at tinawag na walang hiya si Chairman Lee. Dahil alam niyang ito lamang ang pwedeng magsabi nito kay Yikyung. Mabilis siyang bumalik upang hanapin si Yikyung. Ngunit sa sandaling iyon, tumawag si Luka kay Yikyung. Malungkot niyang sinabi na hindi na siya kailangan ng kanyang kuya. Sinabihan din ni Dojun si Luka na lumayo. Alam ni Yikyung na bagong opera lang si Luka at hindi siya dapat masyadong ma-excite. Kaya't pinakalma niya ito na huwag munang pumunta kahit saan. Pupunta raw siya agad dito. Nakita naman ni Luka si Yikyung sa kabilang kalsada. Kaya naglakad siya patungo rito nang hindi iniisip ang paligid. Sumigaw si Yikyung na huwag siyang lumapit. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, nabangga na siya ng sasakyan. Nakita ni Yikyung si Luka na nakahandusay, hindi gumagalaw. Agad siyang tumakbo roon. Ngunit malubha na ang kalagayan ni Luka. Umiiyak na sumisigaw si Yikyung na tawagan agad ang ambulansya. Sakto, nakita ni Taikang ang tagpong iyon. Lalapit na sana siya nang bigla siyang tawagin pabalik. Ang tumawag sa kanya ay isang anghel mula sa Diyos. Pinaalalahanan siya na huwag labagin ang mga batas ng sangkatauhan. Ang mga tao, kapag namatay, dapat pumunta sa kanilang patutunguhan. Ngunit sagot ni Taikang, ilang araw nang nabago ang kapalaran ni Luka. Kaya wala na siyang karapatang baguhin ito. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang may kagagawa ng aksidente. Kaya't hindi na niya susundin ang nais ng Diyos. Pagkasabi nito, tinangka ni Taikang na sagipin si Luka. Ngunit bigla siyang hinarang ng anghel at tumayo ito sa kanyang harapan. Hawak nito ang espada ng mga pamatay demonyo at handa na sanang isaksak kay Taikang. Ngunit biglang may humarang upang depensahan si Taikang. Ang taong iyon ay ang kanyang ama, isang anghel mula sa Diyos. Sinabi ng anghel sa ama ni Taikang na ang pagtatakip para sa kanya ay katumbas ng pangsabotaheng krimen. Ngayong araw, kinakailangan ng anghel na ipawala si Taikang. Pagkatapos ay tumawag siya ng iba pang mga anghel. Halatang nakapaghanda na sila bago pa man dumating dito. Alam ni Taikang na wala siyang takas at kailangan niyang makibahagi sa labang ito. Kaya iniunat niya ang kanyang kamay at biglang lumitaw ang isang espadang demonyo. Lubos na nag-aalala ang kanyang ama para sa kanya. Ngunit nagsimula nang magwala si Taikang sa pagpatay. Ang mga anghel na tinamaan ng kanyang espada ay agad na naglalaho. Bigla na lamang tinaga ng isang anghel sa likod si Taikang. Ang tama ay hindi nagdulot ng kanyang pagkawala. Ngunit kapag tinamaan pa siya muli, tiyak na siya ay mawawasak. Sa oras ng panganib, sinaksak ng ama ni Taikang ang anghel gamit ang kanyang espada. At agad itong naglaho. Nagulat si Taikang na nilabag ng kanyang ama ang batas ng langit para sa kanya. Ngunit buo pa rin ang loob niyang hindi patawarin ang ama. Dahil kung hindi nito ginawa noon, hindi sana siya nahulog sa sitwasyong ito. Lumapit si Taikang kay Luka na noon ay wala ng paghinga. Dumating din si Dojun at inalalayan si Luka. Tinanong niya si Yikyung kung ano ang nangyari kay Luka. Biglang na-realize ni Dojun na patay na si Luka. Tiningnan niya si Taikang at sinabing walang silbi ang kasunduan. Sagot ni Taikang, iyon ay dahil sa pakikialam ng Diyos. Galit na sumigaw si Dojun, paano mo ako niloloko? Ngunit bago pa siya makalapit, itinuro lamang siya ni Taikang at agad siyang naitulak ng ilang metro. Minura siya ni Dojun bilang walang pusong demonyo. Ngunit sagot ni Taikang, dapat alam niyang siya lamang ang makapagliligtas dito ngayon. Agad na kinuha ni Dojun ang kontrata ng pagbili ng kaluluwa at lumuhod sa harap ni Taikang. Paulit-ulit siyang nakiusap na iligtas si Luka. Tumingin si Taikang kay Yikyung at sinabing siya lamang ang makatutulong kay Luka ngayon. Kaya lumapit si Dojun kay Yikyung at sinabi na ipagbili niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Sa ganoong paraan, matutupad niya ang tatlong kahilingan. Nakita niyang hindi natitinag si Yikyung kaya labis siyang nag-alala. Sinabi ni Dojun na dahil mabuti ang kaluluwa ni Yikyung, dapat niya itong gamitin upang ipalit sa buhay ni Luka. Pinilit niya itong pumirma agad. Tinitigan muna siya ni Yikyung bago pumirma sa kontrata. Kaagad na gumalaw ang mga kamay ni Luka. Pagkatapos ay naglaho siya at lumitaw sa pasilyo ng ospital. Ang nakapagtataka, nang suriin siya ng mga doktor, wala silang nakitang kahit anong pinsala. Hindi rin nila alam kung saan galing ang mga dugong baka sa katawan ni Luka. Pinayuhan din nila ang ina ni Luka na bantayan ang kanyang kalagayang psikolohikal. Si Yikyung naman ay balot ng dugo. Wala na siyang kaluluwa. Kaya ang lahat ng kanyang nakikita ay puro kadiliman. Sa oras na yon, binabati ni Taikang si Dojun dahil siya ay pinalaya na. Ibinalik na rin ang kanyang kaluluwa. Ngunit ang ama ni Taikang, na nasa tabi lamang, ay tahimik na isinumpa si Dojun bilang isang duwag. Ngunit hindi ganoon ang tingin ni Dojun. Plano ito ng demonyo. Dahil noon, wala siyang kaluluwa. Kaya't napilitan lamang siyang gawin ito. Ngunit sinabi ng ama ni Taikang na ibinalik na ni Taikang ang kanyang kaluluwa. Noon lamang naalala ni Dojun na tinapik siya nito sa balikat. Doon pala muling ibinalik ni Taikang ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, ang lahat ng ginawa ni Dojun ay sarili niyang kagustuhan. Isa itong kasakiman na nais patunayan ni Taikang sa kanyang ama. Kahit may kaluluwa ang tao, makasarili pa rin sila. Kaya pinaninindigan ni Taikang na tama siya. Kaya nang makita ni Dojun si Luka na humahabol sa kanyang kotse, napaluha siya. Dahil dito, nakadama siya ng matinding pagsisisi. Ngunit hindi niya alam na ang pagiging makasarili niya ang magdadala sa kanya ng kapighasyan. Dahil nang mawala ang kaluluwa ni Yikyung, lubos siyang nagbago. Ang lalaking bagong opera lamang ay pinaluhod ng kanyang anak.
Tahimik lamang itong sumunod. Ang ina naman ay nakaramdam ng pagkakasala. Ang nakatatandang kapatid ay nagsimulang humingi ng tawad. Sinabi nitong kasalanan niya ang lahat. Pagkatapos ay lumuhod at nakiusap ng kapatawaran sa kapatid. Ngunit banta ni Ikyong, paparamdam niya sa kanila ang pagsisisi. Hindi mawari ng ina na ang dati maamo niyang anak ay naging ganito kalamig. Pagdating pa lang niya sa kumpanya, nagalit siya at sinigawan ang kanyang boss. Sinabi niya na sa kasalukuyan, siya lamang ang nakapagpapasok ng pera sa kumpanya. Kaya dapat makisama si Shoyang. Naiinis si Shoyang at gustong turuan ng leksyon si Ikyong. Ngunit agad na humarap si Dojun upang pigilan siya. Sa sandaling iyon, dumating si Rain. Agad nitong pinagalitan si Ikyong bilang isang mababang uri. Paano raw siya naglakas loob isuot ang damit ni Rain? Naisa nang pigilan ni Dojun si Rain, ngunit agad itong tumakbo para agawin ang damit. Kaya't itinulak siya ni Ikyong sa sofa. Hindi makapaniwala si Rain na nagawa siyang sigawan ni Ikyong. Maging ang mga gamit ay ipinupukol na sa kanya. Ngunit si Dojun lamang ang nakakaalam na si Ikyong ay naging ganito dahil sa kanya. Kaya nagtungo siya kay Taikang upang tanungin kung maibabalik pa ang kaluluwa ni Ikyong. Kahit ipalit pa niya ang sariling kaluluwa. Ngunit tumawa lang si Taikang dahil sanay na siyang makarinig ng mga taong nagsisisi sa huli. Kaya binigyan niya si Dojun ng isa pang pagkakataon na pumili. Sa isang panig, buhay ni Luka. Sa kabila, kaluluwa ni Ikyong. Tinanong ni Taikang kung si Ikyong ba ang pipiliin ni Dojun sa pagkakataong ito. Kaya't hindi nakasagot si Dojun. Pumalakpak si Taikang at sinabi na pinili pa rin niyang isuko si Ikyong. Matapos mawalan ng kaluluwa si Ikyong, naging malamig siya at walang sinuman ang makalapit sa kanya. Itinapon pa niya sa basurahan ang paborito niyang gitara. Napabuntong hininga si Luka at tinanong si Ikyong kung ano ang nangyari. Bakit bigla siyang naging ibang tao? Tinanong siya ni Ikyong kung naniniwala siya sa mga milagro. Pagkatapos ay pinuntahan ni Luka si Dojun. Lumabas na sinabi ni Ikyong kay Luka na ang lahat ay dahil kay Dojun. Para kay Luka, ipinagbili ni Dojun ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos, si Dongchon ay naging si Dojun. Matapos maaksidente si Luka, nakiusap ang kanyang ama kay Ikyong na ipagpalit ang kaluluwa nito upang mailigtas siya. Sinabi ni Luka na siya ay nahihirapan. Kabadong tinanong ni Dojun kung saan masakit. Dapat ba nilang sabihin sa doktor ni Luka? Nagsorry si Luka. Hindi naintindihan ni Dojun. Tinanong niya si Luka kung bakit siya humihingi ng tawad. Hindi na kailangan ni Luka sabihin ang totoo. Ngunit palihim niyang nagpasalamat sa kanyang ama. Parang may alam na rin si Dojun. Wala sa kanilang dalawa ang nagsabi ng lantaran. Marahil may uri ng pagmamahal sa pamilya na tahimik na isinakripisyo at nanatili lamang sa puso. Naglakad si Luka sa isang hindi tiyak na landas. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Kaya hinanap niya ang demonyo. Nakiusap siya rito na kunin na lamang siya para maibalik sa dati ang kanyang ama at si Ikyong. Sabi ni Taikang, walang silbi ang tapang ng isang bata. Nang marinig iyon, agad na lumuhod si Luka sa paanan ni Taikang. Nakiusap si Luka na ibalik sa dati ang kanyang ama at si Ikyong. Sabi ni Taikang, ang itsura ni Luka na puno ng pasanin ay kapareho ng sa kanyang ama. Walang silbi ang ginawa ni Luka. Ngunit nakapagtataka, biglang nagkaroon ng bisitang hindi inaasahan sa bahay ni Dojun. Gumamit ito ng kapangyarihang mag-teleport at humarap agad kay Dojun pagkatapos ay kinuha niya ang isang liham mula sa kanyang katawan. Pamilyar na pamilyar ang liham na yon kay Dojun. Naramdaman niyang litong-lito siya, ngunit wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Yumuko ang babae sa kanya at bigla ring naglaho. Binuksan ni Dojun ang liham. Nakasulat doon na 10 araw na lamang ang natitira. Sa loob ng 10 taon, nagalit si Dojun at agad na hinanap si Taikang. Ngunit sinabi ni Taikang na kung personal na ang Grim Reaper ang nagdala ng liham, ibig sabihin, ang pagpirma ni Ikyong sa kontrata ng pagbebenta ng kanyang kaluluwa ay wala nang kinalaman kay Dojun. Bukod pa rito, noong oras na yon, totoong ibinigay ni Dojun kay Ikyong ang kontrata para pirmahan. Ngunit dahil nag-alinlangan si Ikyong, inagaw ni Taikang ang kontrata at itinapon ito. Pagkatapos si Ikyong mismo ang pumirma sa kontrata. Ibig sabihin, si Ikyong ang lumagda kay Taikang at wala nang kinalaman ang tagapamagitan. Kaya't nananatiling balido ang kontrata ng pagbebenta ng kaluluwa ni Dojun. Kailangan pa ring tuparin ni Dojun ang kasunduan. At dahil personal itong ibinigay ng Grim Reaper, hindi na ito mababago. Lubos na nagalit si Dojun at nagbanta na kahit maging multo siya, hindi niya sila patatawarin. Ngunit may sariling alalahanin si Taikang. Dumating ang kanyang ama at sinabihang tigilan ang walang saysay na laban dahil hindi niya kayang labanan ang mga Diyos. Ngunit sagot ni Taikang, gusto niyang patunayan na mali ang mga Diyos. Sa huli, pinaalala ng kanyang ama na napakalakas ng kalooban ng tao. Sobra lang siyang nag-iisip. Ang dapat niyang gawin ngayon ay isauli lahat ng mga kaluluwa. Sa ganoong paraan lamang niya maiiwasan ang pinakamatinding parusa. Ito rin ang dahilan kung bakit bumaba sa mundo ang kanyang ama para hanapin siya. Agad na nagalit si Taikang at sinabing simula pagkabata, hindi kailanman kinilala ng kanyang ama ang kanyang kakayahan. Gusto lamang niyang patunayan na tama siya. Sa huli, humingi ng tawad ang kanyang ama dahil hindi niya pinansin ang damdamin ni Taikang. Hindi alam ni Taikang kung gumaan ba ang kanyang pakiramdam matapos marinig ang mga salitang iyon. Hawak ni Dojun ang liham na nagsasabing 10 araw na lamang ang natitira at bigla siyang nakaramdam ng kawalan ng magawa. Naisip niya kung ano ang magagawa niya sa 10 araw. Kaya't pinuntahan ni Dojun ang katulong ni Taikang at tinanong kung saan napupunta ang mga kaluluwang kinuha ni Taikang. Sinabi ni Assistant Kang na alam niya. Ngunit kahit makuha ni Dojun ang kaluluwa ni Ikyong, kung hindi sapat ang kanyang lakas ng loob, hindi ito babalik sa kanyang katawan. Hindi iyon maunawaan ni Dojun.
Sabi ni Assistant Kang, darating ang araw at maintindihan din niya ito. Ngunit iniisip ni Dujun na pareho lang si Assistant Kang at ang demonyo. Mahilig silang manukso ng tao. Ngunit makatuwiran ang lahat ng sinabi ni Assistant Kang. Sa sandaling iyon, nagmuni-muni rin si Tai Kang. Iniisip niya kung totoo ba ang sinabi ng kanyang ama. Dapat ba niyang isauli ang mga kaluluwa ng mga makasariling tao? Matagal siyang nag-isip habang nakatingin sa mga kaluluwang nakolekta niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga ito ng kanyang daliri. Ilan sa mga kaluluwa ay agad na lumipad palayo. Kung makababalik man ang mga ito sa kanilang katawan o hindi ay nakasalalay na lamang sa kanila. Kung totoo ang sinabi ng kanyang ama, malakas ang kalooban ng mga tao. Ngunit hindi alam ni Tai Kang na upang mailigtas siya, nakapatay ng isa pang anghel ang kanyang ama. Laban iyon sa batas ng langit. Kaya lumitaw ang Diyos upang ayusin ang bagay na ito. Tinitigan niya ang kanyang kotse at inisip na marahil ay oras na para magpaalam dito. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at pumasok sa tindahan. Kaagad pagkatapos noon, naglaho siya at ang kanyang kotse. Tila naramdaman din ito ni Tai Kang. Masakit ang ulo niya na parabang mabibiyak ito. Lumuhod siya sa lupa. Alam niyang wala na ang kanyang ama. Agad namang sumakit ng matindi ang kanyang dibdib. Sa 500 taon niyang pamumuhay sa mundo ng tao, iyon ang unang beses na umiyak siya. Hindi pa man gumagaling ang sugat ni Tai Kang, dumating naman si Shoyang upang saktan ang kanyang puso. Bigla niyang natuklasan na ang lalaking nasa harap niya ay maaaring hindi tao. Ang mas nakakatakot pa, kaya nitong itapon ang mga tao gamit ang kanyang mga kamay. Mas lalo pang kakaiba dahil kaya rin itong magbagong anyo, minsan isang matandang babae, minsan isang dalagang babae. Sinumang makakita nito ay tiyak na matatakot. Kaya sigurado siya na hindi ito ang kanyang kasintahan sa loob ng 5 taon. Tinanong niya ang lalaki sa kanyang harapan kung sino talaga siya. Pumikit ang lalaki. Hindi malaman kung siya ba'y labis na nasaktan o tuluyang nawalan ng magawa. Ngunit nahulog na ang kanyang damdamin para kay Shoyang. Sinabi niya rito na matagal na niyang sinabi na isa siyang demonyo. Pero noon, inakala lamang ni Shoyang na galit sa kanya ang nobyo niya. Kaya sinabi iyon upang siya ay asarin. Hindi niya inaasahan na ang taong nasa harap niya ngayon ay tunay na demonyo. Galit na sigaw ni Shoyang na isa siyang sinungaling. Pagkasabi nito, hinablot niya ang kwintas na bigay sa kanya at itinapon sa kanya. Nagkaroon agad ng dasgas ang mukha niya. Sinabi niyang tama na. Sabi ni Tai Kang, alam niyang walang may gusto sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang mga luha ni Shoyang ay para sa kanya. Pag-uwi ni Shoyang, nagsimula siyang mag-isip muli. Kahit gaano pa siya magalit sa kanyang nobyo, hindi ito dapat nagpakita ng pagiging estranghero sa tuwing magkikita sila. Lumabas na matagal na pala siyang naging demonyo sa loob ng katawan nito. Dati, kahit magalit siya, kapag nagpa-cute lang siya ay agad itong lumalambot. Ngayon, ibang-iba na ang nararamdaman ni Tai Kang para kay Shoyang. Pero bakit ngayon lang niya ito nalaman? Kahit nawala lang ang hiwalayan para sa isang demonyong nabuhay ng 500 taon, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kasakit sa kanya. Bigla niyang naramdaman na may tao sa labas. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita. At nang isasara na niya ang pinto, biglang lumitaw si Shoyang. Amoy na amoy ang alak sa buong katawan nito. Sinuntok siya ni Shoyang sa dibdib at tinanong kung naririnig ba nito ang kanyang mga salita. Inakala niya na kung ipagbibili niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo kapalit ng tagumpay, mas papansinin siya nito. Ngunit ang totoo, matagal nang wala ang pagmamahala nila. Sa sandaling ito, dumating ang demonyo upang tapusin ang kanilang relasyon. Kaya kailangan niyang pasalamatan ang demonyo sa mga kasinungalingan nito. Sa ganoong paraan, hindi na niya sisisihin ang sarili niya. Wala na silang pagkakautangan sa isa't isa. Pagkasabi ng lahat ng iyon, umalis si Shoyang habang umiiyak. Sa nakitang pagdurusa niya, nadurog din ang puso ng lalaki. Pag-uwi ni Shoyang, nais lang niyang uminom ng pampatulog. Ngunit tila hindi siya dalawin ng antok. Kaya uminom pa siya ng ilan pang tableta. Pagkatapos, lumabo ang kanyang paningin. Bigla niyang naramdaman na nakahiga siya sa mga bisig ng isang tao. At higit pa rito, isang anghel na nakabuka ang mga pakpak. Ngunit nakapagtataka, nagustuhan niya ang pakiramdam na iyon. Hindi niya alam na totoo pala ito at hindi isang panaginip. Nang magising si Shoyang, nasa ospital na siya. Kabadong sinabi ni Dujun na buti na lamang at naabutan pa niya. Ngunit tila ayaw nang magising ni Shoyang. Alam ni Dujun na tiyak na may kinalaman si Tai Kang sa pangyayaring ito. Nakita ni Dujun na isa-isang bumabagsak ang mga taong nakapaligid sa kanya. At inisip niyang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang ambisyon, 10 taon na ang nakalipas, hindi siya naging puntirya ng demonyo. Hindi siya susundan ng demonyo buong araw at saktan ang mga taong malapit sa kanya. Kinuha niya ang kanyang gitara at nagtungo sa demonyo. Tila inasahan na ng demonyo ang kanyang pagdating. Pagkatapos, kinuha ni Dujun ang kanyang sinaunang espada. Nagpasya siyang wasakin ang demonyo. Sinabi niya rito na hanggat mawala ito, babalik sa dati ang lahat. Pagkasabi nito, tinaga ni Dujun si Tai Kang. Ngunit hindi niya alam na kapag ginalit ang demonyo, napakabigat ng magiging kapalit. Agad na kinuha ni Tai Kang ang isang sinaunang espada. Ngunit inakala ni Dujun na mas malakas ang kanyang espada kaysa kay Tai Kang. Ngunit hindi nagtagal, nabutasan siya sa dibdib. Nakakagulat, kusang gumaling ang kanyang sugat. Ngunit tunay pa rin ang sakit. Sinabi ni Tai Kang kay Dujun na kahit gusto niyang mamatay, hindi niya magagawa. Dahil kailangan pa rin niyang pasanin ang katawan na walang kaluluwa na nabubuhay sa mundong ito. Agad na sumuko si Dujun at nakiusap kay Tai Kang na patawarin siya. Dahil ayaw niyang mabuhay ng ganoon. Ngunit sinabi ni Tai Kang na hindi biro ang pagpirma ng kontrata. Lahat ng ito ay sariling pasya niya. At kailangan niyang bayaran ang kapalit ng kanyang pinili.
Naramdaman ni Dujun na hindi na niya kayang baguhin ang sitwasyon. Kaya't bigla niyang pinutol ang sanga kung saan nakalagay ang mga kaluluwa. Kaagad na lumipad ang mga kaluluwang nakaimbak ng 500 taon. Tumigil ang tibok ng puso ni Taikang. Inisip ni Dujun na labis siyang nasaktan dahil nawala na ang kanyang kaluluwa. Tinitigan ni Taikang ang mga kaluluwang nagliparan kung saan-saan. Ang mga kaluluwang iyon ay hindi na kailanman makakabalik. Nais lang naman talaga ni Taikang na gamitin ang mga kaluluwa upang patunayan ang pagiging makasarili ng mga tao. Iniisip din niya noon na balang araw ay maibabalik niya ang kanilang mga kaluluwa. Pero ngayon, nagliparan na ang mga ito. Kung may sapat na lakas ng loob at isip ang isang tao, marahil ay babalik ang kaluluwa. Kung wala, mabubuhay silang parang mga zombie hanggang sa huli. Sa katunayan, ayos lang kay Taikang. Nang matagpuan niya si Shoyang na nawalan ng malay, agad niya itong binuhat patungo sa emergency room. Ngunit biglang nakita ni Taikang ang isang Diyos na humarang sa kanyang daraanan. Nais siyang parusahan ng Diyos. Agad na sinabi ni Taikang, hintayin mo muna akong bumalik. Tatanggapin ko ang parusa pagkatapos. Dahil lamang sa isang babae, isinuko niya ang kanyang 500 taon ng paglaban. Pagbalik ni Dujun, nakita niyang may 6 na araw na lang siyang natitira bago yalay ang kanyang kaluluwa. Sa pagkakataong ito, tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Upang maiwasan ang mga pagsisisi, pinuntahan ni Dujun si Chairman Lee na laging laban sa kanya. Sinabi ni Dujun na pinulot ni Chairman Lee ang manuskrito na itinapon niya sa basurahan. Pagkatapos, ginawa niya itong sariling kanta. Kahit na labis na kinamumuhian ni Dujun si Chairman Lee, nakaramdam pa rin siya ng kasiyahan. Ngunit sinabi ni Chairman Lee kay Dujun na tigilan na ang pagpapanggap. Sa sandaling ito, nakita ni Dujun na may isang kaluluwa na lumalapit kay Chairman Lee. Labis siyang kinabahan. Pinatunayan nitong tinatawag na ng lakas ng loob ang kaluluwa ni Chairman Lee. Tinitigan ni Dujun ang kabila. Ngunit, nakapagtataka, hindi bumalik ang kaluluwa sa katawan. Biglang pinagdikdik ni Chairman Lee ang kanyang katawan. Agad na hinanap ni Dujun sa buong katawan kung saan napunta ang kaluluwa. Ngunit agad din siyang nagalit. Malinaw na hindi pa bumabalik ang kaluluwa rito. Sa mga oras na yon, wala pang kaluluwa si Yikyong. Kaya wala siyang ganang gumawa ng musika. Higit pa rito, naging mainitin ang kanyang ulo. Natuklasan ni Yikyong ang isang bulaklak ng dandelyon na may kaluluwa. Ngunit tila walang nakakakita nito. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay. Nakapagtataka dahil lumapag ito sa kanyang palad. Kanina, habang nasa loob siya ng kotse, paikot-ikot itong lumilipad sa paligid niya. Hindi alam kung dahil ba masyado na siyang malamig. Ngunit dahil sa takot, umalis ito. Ngayon, si Yikyong ay isang tanyag na mga awit. Paglitaw pa lamang niya, dinumog na siya agad ng mga tagahanga. Ngunit hindi siya nakaligtas sa pag-atake ng mga anti-fans. Kung hindi siya tinakpan ng kanyang assistant, malamang ay nabagsakan na siya ng itlog sa mukha. Hindi niya inaasahan na sa harap ng lahat. Ipinakita niya ang kanyang gitnang daliri. Walang sikat na tao ang gagawa ng ganoon. Ngunit si Dojun lamang ang nakakaalam na ganito si Yikyong dahil sa kanya. Nakita ni Dojun na may 2 na lamang siyang araw na natitira upang mabuhay. Kaya kinailangan niyang itama ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Pagkatapos, pinuntahan ni Dojun si Shoyang. At hiniling niya rito na i-record ang kanyang pag-amin na kinopya niya ang musika ni Yikyong. Iyon ang dahilan kung bakit siya sumikat. Kasabay nito, humingi siya ng tawad kay Yikyong at sa kanyang mga tagahanga. Mabilis na naging trending ang video na ito. Kahit na wala ng kaluluwa si Yikyong, nang makita niya ang video, nakaramdam pa rin siya ng kakaibang emosyon. Marahil dahil wala na siyang kinikimkim na puot sa kanyang puso. Ginamit niya ang kanyang lakas ng loob upang tawagin ang kaluluwa at hayaang bumalik ito sa kanyang katawan. Muling lumitaw ang ngiti sa mukha ni Yikyong. Sa mga oras na ito, isa na siyang Yikyong na may kaluluwa. Pagkatapos, inihayag ni Yikyong na yon ang kanyang huling pagtatanghal. Nagsimula namang magbulungan ang mga tagahanga sa ibaba. Ramdam niya na hindi siya nababagay sa buhay ng pagiging sikat. Ngunit hindi siya hihinto sa pagtugtog ng musika. Mula ngayon, kakanta siya sa bangketa o sa mga bar. Nagpasya rin si Dojun na lisanin ang ingay at mundong kanyang ginagalawan. Walang nakakaalam kung hanggang saan siya nakarating. Nakatayo roon si Taikang, naghihintay kay Dojun. Hindi pumunta si Taikang para maglabas ng damdamin. Pumunta siya roon para sa trabaho. Tila alam na ni Dojun ang pakay ni Taikang. Tinanong niya ito, pumunta ka rito para kunin ang aking kaluluwa. Sinabi ni Taikang na ang pagkuha sa kaluluwa ni Dojun ang kanyang huling misyon. Alam ni Dojun na ito ang kanyang pinili. Panahon na upang tuparin ang kanyang pangako. Pagkatapos, iniunat ni Dojun ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Taikang. Dahan-dahang iniwan ng kaluluwa ni Dojun ang kanyang katawan at lumipad sa hangin. Naging walang kaluluwa rin ang kanyang mga mata. Ito ang dahilan kung bakit niya napiling lisanin ang buhay bilang tao. Dahil ang mga taong walang kaluluwa ay madaling uminit ang ulo. Hindi man lang nila kayang kontrolin ang kanilang sarili. Nang masalubong siya ng isang buhawi ng buhangin, agad siyang nagalit. Sinimulan niyang murahin ang hangin at kahit sarili niya ay pinahirapan. Kinuha rin ng mga Diyos ang demonyo. Pagkatapos, nilagyan siya ng posas ng mga Diyos. Ngunit ang bigat ng posas na yon ay 10 kilo. Pagkatapos, dinala siya ng mga Diyos at iniwan ng isang kaluluwa. Pumasok ito sa katawan ng aktor na si Taikang muli. Muli ring nabawi ni Taikang ang kanyang kalooban. Isa siyang sikat na aktor kaya madalas siyang ma-interview ng mga mamamahayag. May mga tagahanga pa na humihingi ng kanyang autograph. At ang taong humiling ng autograph ni Taikang ay si Dojun na may anyo ng matanda. Nang makita ni Dojun ang pirma ni Taikang sa kanya, alam niyang wala na ang demonyo. Ngunit biglang dumating ang may-ari ng bahay, dahilan upang matakot si Dojun at muntik nang tumakbo.
Sinabi ng landlady sa kanya na huwag kabahan dahil pumunta lang siya para ipaalam na nagbago na ang may-ari ng inuupahan. Pero ang inaalala ni Dojun ay kung tataas na naman ba ang upa. Biglang lumitaw ang bagong may-ari. Si Ikyung pala yon. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Dojun kay Ikyung na siya ay iniligtas ng mababait na nomadikong tao. Sa huli, hindi kinayang kunin ng demonyo ang kaluluwa ni Dojun. Kaya hiningi ng demonyo sa isang batang nomad na ibigay ang kanyang kaluluwa kay Dojun. Sa huli, nagkaayos at nakipagtulungan si Dojun at Ikyung. Nagpaupa siya ng bahay sa kanya at sabay silang nagtanghal doon. Ang kinikita ay hahatiin, 7 bahagi para sa kanya at 3 bahagi para kay Dojun. Pero bigla na lang nakaramdam si Dojun na parang magkakasakit siya. Kaya agad siyang tumakbo papuntang kusina. Inisip ni Ikyung na hindi pumapayag si Dojun sa hasyan ng kita. Kaya sinabi niya na ayos lang na hatiin na lang sa 6 na bahagi para sa kanya at 4 na bahagi para kay Dojun. Yun pala, nag-transform si Dojun bilang isang binatang lalaki. Labis na nagulat si Ikyung. Galit na sinermonan ni Dojun ang demonyo dahil hindi ito maingat sa kanyang trabaho. Kaya siya ay nagiging iba isang beses kada araw. Pagkatapos noon, bumuo sila ng isang grupo ng musika. Ang isa ay gumamit ng pangalang entablado na ventricle at ang isa naman ay atrium. Ibig sabihin, ginamit nila ang kanilang mga puso upang ipahayag ang kaluluwa ng kanta. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Jess Tony, Peral at kay Ronald Akayatan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.